Banata 3401. Nakatayo sa magulong kawalan. Tahimik na kinuha ni Dustin ang karanasan at pinag-isipan ang kinalabasan ng labanang ito. Sinusubukang maunawaan ito, matapos pumatay ng 10 banal na Diyos sa isang pagkakataon. Nadama niya na nakakuha siya ng maraming benepisyo. Higit pa sa inaasahan niya. Sa wakas, nasulyapan niya ang magulong walang laman. Nabasang-basa sa dugo. At nagkalat ng mga durog na laman at mga tambak ng durog na buto sa lahat ng dako. Habang ito ang mga labi ng mga banal na Diyos, mayroon pa ring maraming banal na enerhiya na nananatili. Nagniningning sila ng maliwanag. Kung ang ilang mahihinang mandirigma ay hindi sinasadyang makapasok sa lugar na ito. Tiyak na matatalo sila ng napakaraming laman at dugo na iniwan ng mga banal na Diyos. Hindi sila makahinga sa gulat ng makakita ng nakakatakot na tanawin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dustin. Nalungkot siya sa eksenang ito. Napagtanto niya ngayon na gaano man kalakas ang mga banal na Diyos. Maaari pa rin silang patayin sa anumang paraan at ang kanilang buhay ay magwawakas. Ito ay hindi maiiwasan para sa bawat buhay sa bawat cosmos. Kabilang ang kanyang marahil. Sa mundo ng martial arts, walang sino man ang pinakamalakas, isa lamang ang mas malakas. Ang huli ay mas hindi mahuhulaan at hindi pare-pareho. Haha, wow! Tingnan mo ito. Ito ang larawan ng Nether para sa paglinlang sa langit. Ang ganda! Bulong ni Dustin habang nakatutok ang kanyang tingin sa isang painting na tahimik na lumutang sa magulong kawalan na di kalayuan sa kanya. Bigla siyang nakaramdam na parang may narinig siyang iyak at alulong na parang pamilyar. Ang ingay ay nagmumula sa mga demonyo sa madilim na kalangitan na puno ng itim na ambon. Itong Nether picture for the 7th heaven ay dinala dito ng 10 nakatataas na matatanda mula sa underworld. Matapos ang pagkamatay ng 10 nakatataas na matatanda, pansamantala itong nawala ng mga Panginoon at lumulutang ng walang patutunguhan at tahimik. Nang walang gamabay o mag-uutos dito. Tila nawala na ito ng pakay. Naalala ni Dustin ang minsang sinabi ni Peterson na ang Nether picture for the 7th heaven ay isang napakakilala. Maalamat na magic treasure ng underworld. Nang malaman niya ang halaga nito, talagang naglaway siya dito. Nang hindi na ito nagdalawang isip, umikot siya ng mabilis at sumugod. Na gustong mahawakan ito. Gayunpaman, tila ang Nether picture para sa the 7th heaven ay nagkikimkim ng labis na puot sa kanya. Kung tutuusin, ginamit ito ng mga orihinal nitong amo para labanan siya. Boom! Biglang nag-iba-iba ang ambon at mabilis na kumalat na parang malawak na karagatan bago malaman ni Dustin kung ano ang nangyayari. Ang kakilakilabot, nakaka-suffocating na kapangyarihan ay bumagsak patungo sa Dustin na parang isang galit na usok na nabuhay. Para siyang nasa impyerno at hindi makahinga sa makapal na maulap na kumot. Na tila sumunggab sa kanya mula sa loob ng kanyang mga baga at sumakal sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang reincarnation token at itinaas ito para ipagtanggol ang sarili. Dahil doon, mas gamaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Kahit papaano, ang ganda talaga ng picture na ito. Hawak-hawak ito ngayon sa kanyang mga kamay. Gamaan ang pakiramdam ni Dustin ngunit wala siyang magawa dahil wala siyang ideya kung paano ito susundin sa kanya. Ito ay talagang magiging isang napaka-kapaki-pakinabang na kayamanan. Na may sariling katalinuhan. Saglit siyang nalilito at hindi alam kung paano ito ilalagay sa kanyang bulsa. Well, kailangan ko yata itong talunin. Baka magagamit ko ang aking mga kayamanan para sugpuin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay nakaisip siya ng isang simple at magaspang ngunit kapaki-pakinabang na pamamaraan. Boom! 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 Muling na-activate ni Dustin ang reincarnation token. Sa pagkakataong ito, kasama ang Lane's Ruler. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito ng direkta sa Nether picture para sa the 7th heaven. Kasabay nito, hinawakan din niya ang kanyang space ring at bilang resulta, naglabas siya ng libo-libong magic treasure sa divine level. Binuhay niya ang lahat sa isang hininga at pagkatapos ay itinapon ang mga
Ito patungo sa larawan na parang naghahadjas ng isang bangkos ng mga granada. Maaaring wala siyang maraming iba pang uri ng mga kayamanan. Ngunit tiyak na pag-aari niya ang isang malaking bilang ng mga ito. Karamihan sa mga ito ay nasa banal na antas. Libo-libo pa rin ang natitira sa kanyang singsing sa kabila ng mga itinapon niya. Minsan itatapon na lang niya ang isang tiyak kung kinakailangan. Sa buong proseso, nalaman niyang mas madali para sa kanya na i-activate ang mga magic treasure na ito sa divine level. Kaysa dati. Iyon ay dahil napabuti niya ng husto ang kanyang lakas salamat sa introduction to vital energy circulation. Boom! 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 Libo-libong magic treasure sa divine level ang bumasag sa larawan, na naging sanhi ng matinding panginginig nito. Bilang resulta, libo-libong sinag ng itim na liwanag ang tumalsik sa isang malaking pagsabog. Bagamat ang nether picture of the seventh heaven ay medyo pambihira, hindi nito nagawang labanan ang mga pag-atake mula sa libo-libong magic treasure sa banal na antas. Sa partikular, ang kapangyarihan ng reincarnation token ay hindi mas mahina kaysa sa larawan. Ito ay talagang mas malakas. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumabo ang nether picture for the seventh heaven sa ilalim ng patuloy na pag-atake. Dahil pinigilan mula sa napakaraming magic treasure sa banal na antas. Nagsimula itong humagulgol. Hindi makayanan ang mabigat na bigat ng lahat ng pinagsama-samang kayamanan. Haha, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Mayroon pa akong libo-libong magic treasure sa divine level na kasama ko. Kung maglakas loob kang lumaban, maaari kitang durugan. Sa sobrang tuwa, sinunggaban ito ni Dustin. Sa pilitang hinawakan ito ng kanyang mga kamay at paa. At pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang mga lihim na pamamaraan upang i-seal ito. Well, ang 4 na lihim na kaharian sa aking katawan ay pambihira. Tila mayroon silang sariling mga mundo ayon sa pagkakabanggit. Katumbas ng 4 na maliliit na mundo. Siguro makakakolekta ako ng mga bagay sa 4 na lihim na kaharian na ito. Ang 4 na lihim na kaharian na ito ay bahagi na ng aking katawan ngayon at maaari kong kontrolin ang mga ito hanggat at kailan ko gusto. Kung talagang magagamit sila sa pagkolekta ng mga bagay, tiyak na magiging makapangyarihang kayamanan ko sila dahil walang mahiwagang kayamanan ang maihahambing dito. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos pag-isipang mabuti, inilipat ni Dustin ang isang batch ng magic treasure sa mga lihim na kaharian ng 5 pangunahing organo sa loob ng kanyang katawan upang subukan kung gagana ito. Gaya ng inaasahan niya, ito ay kahanga-hanga. Sure enough, tuwang-tuwa siya sa resulta. Ito ay isang simpleng tagumpay. Ngunit ang katotohanan na ang mga mahiwagang kayamanan na iyon ay maaaring maimbak sa loob ng ligtas na talagang nagpasaya sa kanya. Ilang sandali pa. Sinubukan niyang tingnan kung gagana rin ang teknik na ginamit niya sa larawan sa iba pa niyang lihim na kaharian gaya ng Heaven Secret Realm at Brain Secret Realm. Ito ay lumabas na ang mga kaharian na ito ay magagamit lahat upang mag-imbak ng mga bagay. Inipon lang ni Dustin ang lahat ng magic treasures. May mga kayamanan mula sa langit at lupa. Mayroon ding mga table tasks, iba't ibang malalaking kristal at iba pang mga bagay na may mataas na halaga na inilagay ni Dustin sa 4 na lihim na kaharian. Iba't ibang uri ng kayamanan ang inimbak sa iba't ibang lihim na kaharian. Hindi ko inaasahan na ang mga lihim na kaharian sa loob ng aking katawan ay may napakagandang gamit. Gulat na bulalas ni Dustin. Kung nalaman niya ng mas maaga, ginamit niya agad ang function na ito. Tama na. Well, oras na para umalis. Sa pagkakataong ito, bigla siyang may naisip. Pagkatapos ay direkta niyang inactivate ang reincarnation token at nawala sa kawalan ng walang anumang bakas. Ginawa niya ito bilang pag-iingat, na may pakiramdam na may nangyayari sa kawalan sa malayo. Nang walang anumang ingay, isang nakakatakot na aura ang palihim na lumalapit sa napakabilis na bilis. Naghinala si Dustin na ang mga mandirigma ng underworld ay dumating sa bahaging ito ng kawalan. Maaaring ito ay ang lalaking nakatayo sa malaking kabaong o ang malademonyong hayop sa ibaba. Napapalapit sa kanya. Sa sandaling ito, wala siyang kumpiyansa na harapin ang alinman sa kanila.
Kaya, nagpasya siyang umalis kaagad at makipaglaban sa ibang araw. Gaya ng inaasahan, wala pang 3 segundo pagkaalis ni Dustin. Dumating ang nilalang na iyon na may nakakatakot na aura at nagdulot ng malakas na pagsabog. Isang napakalaking halimaw ang bumaba sa bahaging ito ng magulong kawalan. At ang nakakatakot na aura na ibinubugan nito ay sapat na upang magdulot ng napakalaking pagyanig sa buong espasyo sa loob ng mahabang panahon. Ito ay walang iba kundi ang Devilish Nether Beast mula sa Underworld. Ang napakalaking katawan nito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong cosmos. What the hell? Ungol ng Devilish Nether Beast sa dumadagandong na boses. Ang kanyang mga mata, na mas malaki kaysa sa mga bituin, ay tumawid sa magulong kawalan at agad na nalaman ang nangyari. May pumatay lang ng 10 preliminary grade Divine Gods. Sino ang gumawa nito? Ha! So meron tayong potensyal na makapangyarihang kalaban. Anong klaseng fighter siya? Pwede bang medium grade? Divine God ang taong ito. Maaaring ito ay Peterson o Morphe. Pareho silang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Kung tutuusin, isang halo ng pagdududa at pagkalito ang bumungad sa malamig na mga mata ng malademonyong Nether Beast. Sir, ano pong nangyayari? Anong nangyari dito? Hindi nagtagal. Dumating din ang pinuno ng Underworld at nagpahinga sa tabi ng Devilish Nether Beast. Sinusuri ang kawalan sa harap nila. Namatay na ba ang lahat ng 10 nakatataas na matatanda ng ating Underworld? Paano ito nangyari? Sa pagtingin sa magulong dagat ng laman at dugo na lumulutang sa kanilang paligid. Hindi makapaniwala ang pinuno ng Underworld sa kanyang tinitingnan. Masyadong nakakagulat at nakakatakot isipin na ang 10 preliminary grade na Divine God ay brutal na pinatay dito. Anong uri ng nilalang ang maaaring magkaroon ng ganoong uri ng lakas upang labanan silang lahat? Saglit na inisip ng hepe na binabangungot siya. Sa kasamaang palad. Oo, patay na silang lahat. Ito man ay gawain ng isang grupo o ng isang mandirigma. Mahirap sabihin. Sagot ng Devilish Nether Beast habang tinatango ang ulo. Damn it! At ang aking nether picture for Deceiving Heaven ay wala kahit saan dito. Malamang may kumuha nito. Sa di kalayuan, isang malaking itim na kabaong ang sumugod upang sumama sa kanila. Lumikha ng isang malakas na tunog na parang alon. At huminto sa magulong kawalan na ito. Ang lalaki, na tinawag na Colby, ay nakatayo sa kabaong. Ang kanyang mukha ay may kakilakilabot na aura ng lagim at kamatayan. Ang bawat isa sa 10 nether pictures para sa Deceiving Heaven ay napakahalaga at hindi mabibili ng salapi. Pero ngayon, ninakaw ang isa sa kanila. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na kunin ang magic treasure ko. Sa malaking kabaong, inilabas ng lalaki ang kanyang espiritual na sentido upang i-scan ang magulong kawalan ng maraming beses. Sinusubukang makita ang kumuha ng larawan. Ngunit kalaunan ay tumigil nang. Wala siyang makita. Hindi niya napigil ang mapaungol ng malamig. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. At ang natitirang siyam na nether pictures for Deceiving Heaven ay lumipad palabas sa malaking itim na kabaong. Whoosh! Ang siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven ay lumitaw na parang mga madilim na mundo na puno ng kumikinang na mga bituin. Ang mga itim na nagbabantang ambon ay patuloy na kumalat mula sa mga larawan. Pagkatapos, nagsimulang bumuo ng mga magic array na nakapalibot sa siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven. Nagbigay ito ng maraming matibay na batas ng espasyo at oras. Oras! Inuutusan kitang bumalik, sigaw ng lalaki sa kabaong. Biglang lumitaw ang 11 anino mula sa kawalan. Madaling makilala na 10 sa kanila ay ang nakatataas na matatanda ng Underworld. Sa kabilang banda, ang huling figure ay lumitaw tulad ng isang ilusyon na kulay abon na anino. Nakasing mahina ng isang kumpol ng kulay abong ambon. Walang segundong nasayang. Ang kulay abong anino ay biglang naglunsad ng malalakas na pag-atake laban sa nakatataas na matatanda ng Underworld. Ang 10 matatanda ay lumaban gamit ang kanilang pinakamahusay na kakayahan upang palayasin ang mabisyo na kulay abong anino. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang minuto,
Lahat ng 10 nakatataas na matatanda ng underworld ay natalo. Ang kulay abong anino ay mabilis na naglaho sa kawalan. Kinuha din ng siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven. Sino ba itong taong kinakaharap natin? Ang lalaki sa kabaong. Ang demonyong nether beast. At ang pinuno ng underworld ay maingat na tinitigan ang kulay abong anino. Sabik na makita siya ng mas malinaw. Gayunpaman, palagi siyang nababalot ng misteryosong enerhiya mula ulo hanggang paa. Maging ang mga formula at lihim na kasanayan na ginamit ng kulay abong anino sa matinding labanan ay ganap na ikinubli ng parehong misteryosong enerhiya. Sa pamamagitan nito, walang paraan upang madaling madama ang anumang bagay tungkol sa kanya. Pwede ba? Posible bang si Dustin iyon? Hindi napigilan ng pinuno na mag-isip tungkol dito pagkatapos niyang titigan ang kulay abong anino ng mahabang panahon. At naramdaman ang isang pamilyar na bakas ng aura na nagmumula sa kanya. Ano? Hindi. Imposible yon. Personal kong pinutol ang kanyang apotheosizing doom. Walang paraan na siya ay naging isang Diyos. Ang lalaking iyon ay pumatay ng 10 preliminary grade divine gods at kinuha ang isang nether picture para sa Deceiving Heaven. Walang paraan na si Dustin iyon. Kung isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang lakas, nanginginig ang lalaki sa malaking kabaong habang mariin niyang tinatanggihan ang ideyang maaaring si Dustin nga ito. Then, it must be Peterson or Morphe. Dapat sila ang nasa likod ng lahat ng ito dahil sila lang ang may capability na gawin ang ganoong bagay. Ang devilish nether beast surmised. Yes, you're right. That must be the most probable explanation. Paulit-ulit na tumango ang lalaking nasa kabaong. Oo, yun lang. Hindi pwedeng si Dustin. Patuloy na pagkumbinsi ng lalaki sa kabaong. Bumalik sa 3,000 malaki at maliit na universo. Isang pamilyar na figure ang bumalik. Sige, bumalik na ako. Gamit ang reincarnation token. Agad na nakapag-teleport pabalik si Dustin. Nakatayo pabalik sa magulong kawalan sa loob ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi napigilan ni Dustin ang isang malalim na buntong hininga. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Tinanggap niya ang kanyang apotheosizing doom sa parehong magulong kawalan at halos naging Diyos. Gayunpaman, sa kanyang malaking pagkadismaya, isang makapangyarihang tao mula sa underworld ang sadyang humadlang sa kanya na maging isang Diyos. Dahil sa magkasanib na pag-atake ng kanyang mga kaaway, walang pagpipilian si Dustin kundi ang tumakas mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. At magtago sa isang malayong magulong kawalan, upang muling buuin ang kanyang nasirang katawan. Sa kabutihang palad, sapat na ang introduction to vital energy circulation at nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa dito. Sa pamamagitan nito, napabuti niya ng husto ang kanyang lakas kaya't siya ay maihahambing na makapangyarihan sa isang Diyos, nang hindi opisyal na naging isang banal na Diyos. Sa pag-alala sa mga dinanas niya nitong nakaraang buwan, napuno ng halo-halong emosyon ang dibdib ni Dustin na hindi pa niya kayang ayusin. Brat, nakita kong buhay ka pa. Akala ko patay ka na talaga. Agad na lumitaw ang magulong World Tree sa gilid ni Dustin nang maramdaman nito ang kanyang aura. Nagulat nga ang puno nang biglang sumulpot ulit si Dustin na parang walang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ako pwedeng mamatay. Parang nagtatampo ang malambing na boses ni Dustin. Ayaw niyang pag-usapan ito ngayon kaya naman mabilis niyang iniba ang topic. So kumusta ang sitwasyon sa Fallen Immortal Cosmos? Higit sa lahat, ito ang pinaka-kinabahala niya. Huwag kang masyadong mag-alala. Brat, hanggat nandito ako, magiging maayos sa lahat ng aspeto. Confident na sagot ng magulong puno ng mundo. Napatingin tuloy si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. Nakita niya na ito ay nakasabit na parang prutas sa isa sa mga sanga ng magulong puno ng mundo. Ang galing! Pinalawak ni Dustin ang saklaw ng kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang sitwasyon sa loob ng Fallen Immortal Cosmos. Sa kanyang kaiganhawahan, nalaman niyang maayos ang lahat. Bawat nilalang ay tila umunlad at umunlad ng hindi kapanipaniwala.
Napagtanto niya na ang mga ugat ng magulong puno ng mundo ay nakakakuha ng napakaraming enerhiya at mga batas sa magulong walang laman, na maaaring madaling mapalitan ng iba't ibang uri ng mga pagpapakain. Ang mga ito ay direktang pinakain sa cosmos, kung saan ang mga nilalang ay maaaring agad na gamitin ang mga ito para sa paglilinang at iba pang mga aktibidad. Bilang pangunahing bunga ng sanganang magulong puno ng mundo, ang Fallen Immortal Cosmos ay maaaring makakuha ng mas maraming enerhiya hanggat maaari para sa pag-unlad nito. Di ba nasabi ko na sayo? Magtiwala ka lang sa akin. At makakamit ng Fallen Immortal Cosmos ang isang mataas na antas na katayuan balang araw. Hindi ito kay abangan. Ito ay isang katotohanan. Ang magulong puno ng mundo ay nagsalita ng malakas sa isang patag na boses. Alam ko, galing mo. Sagot ni Dustin na may kasamang mapaglarong ngiti. Sanay na siya sa ugali ng magulong puno ng mundo. Gusto nitong ipakita ang kanyang mga kakayahan at hindi na ito babalikan. Sige, alis na ako. Habang nag-uusap kami, parang baliw na hinahanap ako ng mga tao sa underworld. Kung mananatili ako sa parehong posisyon ng masyadong mahaba, malaki ang posibilidad na mahanap nila ako. Hindi natin sila pwedeng maliitin. Dahil doon, ang magulong mundo ay naglaho sa isang iglap na parang isang kislap ng liwanag. Biglang may nahadjap sa mata ni Dustin. Ang Underworld Cosmos. Nagmamadaling tumingin si Dustin sa direksyon ng Underworld Cosmos na may kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Mabilis niyang nakita na may malaking space platform na itinayo sa labas lamang ng cosmos, na ginamit bilang entrance at exit. Ang bangkay na miasma ay kumalat sa espasyo mula sa space platform, na mahigpit na binabantayan. Ang mga gwardya ay nakasuot ng mabibigat na baluti at may hawak na malalaking bandila sa kanilang mga kamay. Nakapila sila na napakahaba kaya hindi man lang kita ang dulo nito. Sa kasalukuyan, nakatayo ang Underworld Cosmos bilang pinakamakapangyarihang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang kanilang mga tao ay nagsimula pang ang i-claim ang kanilang sarili bilang mga gobernador ng iba't ibang universo. Ang lahat ng iba pang cosmos ay napilitang sumuko sa harap ng kanilang napakalaking kapangyarihan. Dati ay mayroong 13 divine god sa underworld, na kinabibilangan ng devilish nether beast, ang tao sa kabaong, ang pinuno, at ang 10 nakatataas na matatanda. Sa dami at kapangyarihan ng kanilang mga banal na Diyos, sapat na upang banta ang anumang cosmos na sumuko sa harap nila. Pinagmasdan at nakita ni Dustin na napakaraming tao mula sa underworld na nagpapatrolya sa magulong kawalan ng buong 3,000 malalaki at maliliit na universo. Saan man sila magpunta, ang mga nilalang ng iba pang mga cosmos ay bumabati at tinatrato sila ng may lubos na paggalang sa takot na baka sila ay masaktan. Haha, ang mga mapagpanggap na bastard na ito. Mukhang tuwang-tuwa sila at mayabang dahil lang mataas ang pakikitungo sa kanila ng lahat. Ngumisi si Dustin habang umiiling. Bakit hindi ko turuan ng leksyon ang mga taong ito? Para matutunan nila ang kanilang lugar. Tsaka matagal na akong hinahabol at pinaghihirapan nitong mga ito. Hindi ako magalang kung wala akong ibibigay na kapalit. Tama ba? Nagsimula siyang ngumiti ng masama habang may namumuong plano sa kanyang isipan. Pagkatapos, ibinuka niya kaagad ang kanyang bibig. Whoosh! Isang matingkad na lumilipad na espada ang humampas, na humihila ng 10 milyong puting snow na alon ng enerhiya ng espada. Whoosh! Bumagsak! Ang lumilipad na espada ay agad na naghati sa hangin at napunit ang espasyo kung saan ito dumaan. Sa isang iglap, ang magulong walang laman ay naputol sa kalahati. Sabay na sinira ang espasyo at oras. Sobrang nakakatakot ang eksena. Parang isang halimaw na nilalang ang sinusubukang punitin ang espasyo. Naramdaman ng bawat mundo at cosmos ang nagngangalit na aura ng mga espada na humahampas sa universo. Mabilis na sumugod ang hindi mabilang na mga nilalang upang alamin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, naramdaman din ng mga tao sa underworld na nagpapatrolya sa buong universo ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Agad na namutla ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang ang mga lumilipad na espadang ito na nagdudulot ng kalituhan ay talagang nakatutok sa kanila.
Swish! Splat! Hindi mabilang na mga tao sa underworld ang naputol sa isang iglap ng lumilipad na mga espada. Ang kanilang mga laman at dugo ay nakakalat sa kalawakan na parang milyong dust particle. Hindi nagtagal. Ang maliwanag na lumilipad na espada ay nakarating sa malaking plataporma sa labas ng underworld cosmos. Whoosh! Bumagsak! Boom! Nang walang anumang babala, ang platform ay pinutol. Hindi mabilang na mga tao mula sa underworld na nakatalaga sa platform ay pinatay sa loob ng ilang segundo. Sa nangyayaring sakuna, ang malalaking arrays ay agad na bumangon mula sa platform at nag-activate ng sabay-sabay. Pinoprotektahan nito ang lugar mula sa anumang karagdagang pag-atake. Ha! Walang kwenta. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Dustin ang reincarnation token at hawak din ang Lane's ruler. Direkta niyang ini-teleport ang sarili sa platform. Gamit ang superior array suppress ang nakakayahan ng Lane's ruler. Ang mga array sa platform ay ginawang inutil. Dumaan si Dustin ng walang kahirap-hirap. Bilasan natin ito ha. May ngiti sa mukha. Pinalakpakan ni Dustin ang kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, lumabas ang mapang wasak na enerhiya at bomb alot sa buong platform. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang malalakas na hiyawan. Ang bawat miyembro ng underworld sa platform ay dinurog at naging isang maputik na pool ng dugo. Bumagsak. Boom! Pagkatapos, itinaas ni Dustin ang kanyang kanang kamao at naghagis ng isang napakalaking strike na sumire sa buong platform. Ang matinding pagsabog ay yumanig sa nakapalibot na mga cosmos. Hindi pa ako tapos. Sa susunod na sandali, itinuon ni Dustin ang kanyang mga mata sa space barrier ng underworld cosmos. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at hinampas ang space barrier na parang dalawang kanya na gawa sa kidlat. Maraming daloy ng enerhiya ang tumama sa hadlang ng sunod-sunod. Ito ay naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong underworld cosmos. Si Dustin pala. Bumalik na siya. Malinaw na nasaksihan ng lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo kung paano ibinaba ni Dustin ang buong plataporma at ang lahat ng puwersang kasama nito. Ginawa niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Nagulat ang lahat sa kaibuturan. Kabilang ang mga tao ng underworld cosmos. Isang sandali, naisip nila na sila ang naghahari na puwersa sa buong sansinukob. Ngunit pagkatapos, sa isang iglap, ang taong ito ay dumating na sinira ang lahat muli. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Talaga bang sinusubukan niyang salakayin ang underworld cosmos ng mag-isa? Nabalitaan ko na isang buwan na siyang hinahabol ng mga tao sa underworld. Hindi ko maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip niya para pukawin ang kaguluhan tulad nito sa publiko. Ang mga nilalang ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay hindi maiwasang magsalita tungkol kay Dustin. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa kanya. Habang ang ilan ay nakatutuwa lamang na siya ay nakatayo laban sa mga kasuklam-suklam na mga taong ito. Bumagsak. Bang! Patuloy na naghagis ng napakalaking suntok si Dustin sa space barrier ng underworld cosmos. Gayunpaman, ang space barrier ay nanatiling hindi nasaktan. At ganap na nilabanan ang bawat hampas na ibinaton niya dito. Damn! Hindi ako makapaniwala na ganito kahirap. Bagay talaga ang mga space barrier ng mga high-grade universe. Natuwa at nadismaya si Dustin at the same time. Ang underworld cosmos ay na-upgrade na sa isang mataas na grado. Dahil dito, napabuti din ang space barrier nito. Napakatibay nito na kahit ang mga banal na Diyos ay mahihirapang sirain ito. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ikaw ay tanga. How dare you go against the underworld? Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses, bumukas ang isa pang pasukan ng underworld cosmos. Agad na sumugod ang isang malaking grupo ng mga tao na labis na galit sa ginawa ni Dustin. Nang makita ito, kumilos din si Dustin at ginamit ang kanyang omnipotent bodily skill para maging isang higanti. Ako na-miss mo ba ako? Sigaw niya sa booming voice. Nang maabot niya ang kanyang giant mode, itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang kaeg na kalalabas lang ng cosmos. Ikaw, bastard! Habang ang ilang miyembro ng underworld ay pinipiga sa ilalim ng mga paa ni Dustin.
Isang matandang nakasuot ng itim na damit ang mabilis na nakatakas at buong lakas na sumugod kay Dustin. Hawak niya ang isang itim na espada, at isang kakilakilabot na bangkay na miyesma ang agad na bumulwak sa kanyang katawan. Babayaran mo ito. Matigas na sigaw ng nakaitim na nakasuot na elder habang sumusugod kay Dustin. Ang kanyang itim na espada ay nagbuga ng nakakasilaw na ningning habang hinahampas niya ito sa malaking katawan ni Dustin. Mabilis na napagtanto ni Dustin mula sa aura ng matanda na siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Medyo nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na may mga divine god pa sa underworld bukod sa 10 superior elder at leader na kilala na niya. Ipinapalagay niya na ang nakaitim na nakasuot na elder ay dapat na miyembro ng underworld mula sa Sea of Chaos kaysa sa underworld na alam niya mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sigurado ka bang gusto mong harapin ang iyong kamatayan ngayon? Walang pakialam na sabi ni Dustin na may kasamang mahinang ngiti. Habang papalapit sa kanya ang espada ng Divine God. Mabilis niyang sinipa ito sa kamay ng matanda. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang napakalaking kamao at ibinato ang isang napakalaking suntok sa matanda. Dati, pinatay din ni Dustin ang 10 preliminary grade na Divine Gods mula sa underworld. Kaya, sa kanyang isipan, hindi malaking bagay na harapin ang nag-iisang preliminary grade na banal na Diyos. Samantala, sabay na tumugon at nag-activate ang 4 na lihim na kaharian sa katawan ni Dustin. Isang napakaraming dami ng magulong enerhiya ang lumabas mula sa kanila at bumaha kay Dustin ng malakas na enerhiya, habang ang kanyang katawan ay nababalot ng napakalaking lakas. Tila mas malakas at mabigat siya. Gamit ang kanyang kaliwang kamay. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang mahabang espada na nagbunga ng matalas na aura ng espada. Kasabay nito, sinisingil at inihatid niya ang mga malalaking suntok sa matanda gamit ang kanyang kabilang kamay. Dahilan para gumuho ang paligid. Matapos makatanggap ng ilang round ng nakakapasong kamao ni Dustin, ang nakaitim na nakasuot na matanda ay umubo ng napakaraming dugo at natisod pa atros. Malubhang nasugatan siya, at nakakapagtaka, hindi siya nakarating ng kahit isang strike sa Dustin. Gayunpaman, hindi napigilan ni Dustin ang kanyang walang awa na pag-atake. Sinundan niya ang matanda na natapon ng ilang metro pagkatapos matanggap ang kanyang mga suntok. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng nakaitim na matanda at sinipa siya sa hangin. Nawala si Dustin at agad na muling lumitaw sa itaas ng katawan ng matanda. Napatuloy na umaakyat, binawi niya ang kanyang kanang braso. Nag-time ng mabuti. At nagpakawala ng isa pang napakalawak na suntok. Ang katawan ng walang magawang banal na Diyos ay nagsimulang magkapira-piraso habang mabilis itong lumipad muli sa kabilang direksyon. Hindi, wala na. Tulungan mo ako. Sa sobrang takot at bagbog ng matanda, wala na siyang sapat na lakas para ipagtanggol ang sarili. Napasigaw na lang siya ng tulong dahil sa desperasyon. Habang ang banal na Diyos ay walang magawa na humihingi ng tulong. Ang kanyang boses ay biglang nabasag at naramdaman ang isang malakas na kamay na sumakal sa kanyang leeg. Saan napunta lahat ng kayabangan mo? Nakatitig ng diretso si Dustin sa mga mata ng matanda na may masamang ngiti sa mukha. Hindi. Patawarin mo ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang ulo ng matanda ay tinaga sa dalawa ng espada ni Dustin. Kaagad pagkatapos, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay iniwan ang kanyang sirang katawan at nagmamadaling lumabas. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sumigaw sa gulat. Mabilis na tumalikod at sumugod sa pagtatangkang makatakas mula sa Dustin. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Sigaw ni Dustin na may walang awa na pang-iinis sa mukha. Malinaw na wala siyang kahit katiting na intensyon na hayaan siyang makatakas. Sa ilang hakbang lang, nagpakita siya sa likod ng espiritual na kaluluwa at hinawakan ito ng mahigpit. Sa isang kisap mata, ang espiritual na kaluluwa ay nabasag at naglaho sa manipis na hangin. Nagulat ang natitirang mga tao sa underworld sa eksena. Lumitaw si Dustin na parang isang marahas na Grim Reaper sa harap nila. Agad silang tumakas at naghiwa-hiwalay sa takot. Tuwang-tuwa ka na makita ako kanina. Tapos ngayon tinatakasan mo ako. Ang bastos.
Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at isang lumilipad na espada ang lumabas. Agad na lumipad ang espada patungo sa nagkakagulong mga tao sa underworld at pinatay silang lahat. Lahat ng nakasaksi sa malagim na eksena ay natakot. Natahimik ang buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang hindi mabilang na malalakas na magsasaka sa buong universo ay huminga at hindi makapagsalita. Gulat at takot ang nakasulat sa kanilang mga mukha habang nakadikit ang kanilang mga mata kay Dustin. Sinusubukan pa ring i-proseso ang nangyari. Hindi nila maisip kung paano ito naging posible. At hindi rin sila makapaniwala sa ganoong bagay. You've got to be kidding me. Isang banal na Diyos ang namatay sa ganoong paraan. Siya ay pinatay na parang hayop ng isang binata sa banal na kaharian. Dahil sa pag-iyak ng malakas, kailan naging mahina ang mga banal na Diyos? Nag-usap sila sa isa't isa. Nakita mo ba iyon? Si Dustin ay pumatay ng isang banal na Diyos. Pero hindi tayo pwedeng magkamali. Nasa divine realm pa rin si Dustin. Kung gayon, paano niya nagawa iyon? Don't ask me. Hindi ko rin maintindihan. Ang malalakas na magsasaka mula sa buong universo ay nayanig. Labis silang nagulat at nalito sa parehong oras. Kung hindi ito nakita ng sarili niyang mga mata, walang paraan na maniniwala siya. Mabilis na kumalat ang balita at lalong uminit ang mga usapan. Ngayon, ito ay magiging kawili-wili. Nabatid na sa loob ng underworld cosmos. Maraming makapangyarihang Diyos na Diyos. Ngayong pinatay na ni Dustin ang isa sa kanilang sarili sa napakahiyang paraan. Sigurado ako na hindi hahayaan ng kanilang pinuno na mag-slide ito ng madali. Lubos akong sumasang-ayon. Ito ay isang seryosong provocation sa underworld. Kanina pa nila siya hinahabol. At ngayon ay nagpakita siya sa medyo nakakagulat na paraan. Magtiwala ka sa akin. This is far from over. Medyo nag-aalala lang ako na baka maraming tao ang mahuli sa malaking laban na ito. Sa ganoong labanan sa pagitan ng malalakas na magsasaka, hindi imposibleng masira ng husto ang mga mundo at cosmos. Ang bawat nilalang at magsasaka ay nagbahagi ng kanilang mga iniisip at alalahanin sa kung ano ang iniisip nilang maaaring mangyari. Mabilis na lumaki ang pagkabalisa at pagkabalisa sa buong universo. Dustin Lin, ginawa mo talaga this time. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Out of the blue, isang galit na boses ang biglang narinig mula sa isang magulong kawalan sa di kalayuan. Naramdaman kaagad ni Dustin na maraming matitinong nilalang ang nakatingin sa kanya mula sa kabila ng magulong kawalan. Mabilis na pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at napagtanto na kabilang sa mga nilalang na ito ay ang malademonyong hayop sa ibaba. Ang tao sa kabaong. At ang pinuno ng underworld. O nandito na pala kayong lahat. Don't worry. Hindi pa ito tapos. Pagbabayaran kita sa lahat ng ginawa mo. Markahan ang aking mga salita. Sabi ni Dustin na may confident na ngiti sa mukha. Pagkatapos, kinuha niya ang reincarnation token at inactivate ito kaagad. Sa tingin mo ba pwede kang pumunta ng ganyan? Wala kang pupuntahan. Ang pangalawang Dustin ay nag-activate ng reincarnation token. Isang nakakabasag na boses ang umalangaw-ngaw. Siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven ay lumitaw at dumating sa Dustin. Kasabay nito, ang dambuhalang devilish nether beast ay sumugod patungo kay Dustin. Ang isang hakbang ng makapangyarihang halimaw ay tumawid sa haba ng 10,000 milyong metro. Akin ka, palihim na bastard. Mabilis na ibinuka ng devilish nether beast ang kanyang bibig at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa direksyon ni Dustin sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, hindi mabilang na itim na ron ang lumitaw sa manipis na hangin. Ang mga ron na ito ay nakapalibot at dumating sa Dustin na parang isang madilim na blizzard. Gayunpaman, ang reincarnation token ay mas makapangyarihan. Ang nakakasilaw na liwanag na naglalabas mula dito ay pinigilan ang mga itim na ron at ginawa silang walang silbi. The next thing they know, wala na si Dustin. What the hell is that magic treasure? It's invincible. Agad na nawala si Dustin nang walang bakas bago makarating sa kanyang kinalalagyan ang malaking itim na kabaong at ang devilish nether beast. Bago siya mawala, saglit nilang napansin ang reincarnation token.
Sa kamay ni Dustin. Hindi ko alam ngunit iyon ay dapat na isang napakataas na uri ng magulong magic treasure. Sabi ng Devilish Nether Beast. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman sa pag-iisip ng isang mahalagang kayamanan. Kahit na ang medium grade at premium grade na mga banal na Diyos ay nagnanais ng mataas na uri ng magulong kayamanan ng mahika. Nang ang pinuno ng underworld ay sumama sa Devilish Nether Beast at ang lalaki sa isang itim na kabaong. Nagballistic siya nang makita niya ang mga tambak ng mga bangkay at dugo sa espasyo sa labas ng Underworld Cosmos. Anak ng asungot, babalatan ko siya ng buhay. Sigaw niya. Sa araw na iyon, nakapatay si Dustin ng malaking bilang ng mga tao mula sa Underworld. Ang mga buto at dugo ng kanyang mga biktima ay nagkalat sa kawalan at nakita kung saan-saan. Higit pa rito, bago ang insidente sa Underworld Cosmos, pinatay ni Dustin ang mga nakatataas na matatanda ng Underworld at nagnakaw din ng Nether Picture para sa Deceiving Heaven mula sa kanila. Bagamat, hindi mismo nakita ng pinuno ng Underworld ang nangyari. Ngayon ay matatag siyang naniniwala na si Dustin ang may gawa nito. Sa loob lamang ng maikling sandali, ang Underworld ay dumanas ng napakaraming pagkatalo sa mga kamay ni Dustin. Brat, ibalik mo sa akin ang Nether Picture for Deceiving Heaven. Nagbabantang sigaw ng lalaking nakatayo sa itim na kabaong. Ang kanyang boses ay kumalat sa daan-daang milyong milya ang layo. Malinaw na narinig siya ng lahat sa buong universo. Dustin, magtago ka ng maayos. Sa susunod na makita kita, papatayin kita sa mga kamay ko. Ang pinuno ng Underworld ay umungal din at sinigurado na narinig ito ni Dustin saan man siya nagtatago sa loob ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Si Dustin, na nagtatago sa loob ng kawalan ng isang tiyak na cosmos, ay malinaw na narinig ang mga mensahe ng lalaki sa itim na kabaong at ng pinuno ng Underworld. I can't believe those two. They make it seems like ako lang ang may ginawang mali. Hindi pa sapat na kabayaran ang mga iyon sa ginawa nila sa akin. Babalik ako at sisiguraduhin na babayaran nila lahat ng utang nila sa akin. Nakangiting sabi ni Dustin. Dustin, galit ka talaga sa kanila ngayon ha? Haha, hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng nangyari sa'yo, babalik ka na mas malakas kaysa dati. Nakipagkita muli si Dustin kay Peterson, Morphe, Jarvis, Andreas, at ang iba pang 5 Diyos na Diyos. Sa sandaling gumawa si Dustin ng kalituhan sa labas ng Underworld Cosmos. Agad na nalaman ni Peterson. At nang iba pa na siya ay bumalik. Nakipag-ugnayan sila kaagad sa kanya sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan at sinabi sa kanya ang kanilang lokasyon. Pagkatapos niyang tumakas mula sa Underworld Cosmos, direkta siyang nag-teleport sa kawalan kung saan sila nakatago. Sa ngayon, narating na ni Dustin, Peterson, at ang iba pang mga banal na Diyos ang Fallen Immortal Cosmos nang walang nakakaalam ng kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Sa likod nila, ang mga tao sa Underworld ay hindi lamang mainit sa mga buntot ni Dustin at naghahanap kung saan-saan. Ngunit hinahabol din si Peterson at ang kanyang mga kasamahan. Ang pinakahuling balita ay ang Underworld at ang mga Diyos ng kadiliman ay nagsanib kamay. At ang masaklap pa, nagpasya din ang mga tao mula sa mga nakahiwalay na alien space na makipagtulungan sa kanila. Bilang resulta, nabuo ang isang pinagsamang hukbo ng mabigat na lakas. Si Peterson at ang kanyang mga kaibigan ay wala ng ibang paraan at pinilit silang magtago pansamantala. Ang kalaban ay hindi madala sa ulo. Sa makatuwid, pagkatapos makipag-ugnayan ni Dustin kay Peterson at sa iba pa, agad niyang dinala silang lahat sa Fallen Immortal Cosmos. Ang huli ay medyo curious kung paano may tatago ng Fallen Immortal Cosmos ang sarili ng napakahusay na walang bakas ng mga naninirahan dito. Pero alam nilang sikreto iyon ni Dustin at mas alam nila kaysa magtanong ng ganito kaimportante. Sa makatuwid, kung hindi siya mismo ang nag-alok na ipaliwanag ito, hindi nila lugar ang magtanong tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mandirigma ay may sariling lihim. At ang kasalukuyang lihim na ito, kung ito ay lumabas, ay maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng isang buong cosmos. Si Dustin ang uri ng
Tao na hindi kailanman nagsabi ng kanyang mahahalagang sikreto sa iba. Kahit sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Hindi niya nakita na kailangan itong ibahagi. Dustin, sinasabi mo ba sa amin na mayroon ka na ngayong lakas upang labanan ang isang preliminary grade na banal na Diyos dahil lang sa napag-aralan mo ang Introduction to Vital Energy Circulation at natutunan mo ang ilang mga kasanayan mula dito? Tanong ni Peterson. Oo. Tumango si Dustin. Ito ang uri ng katotohanang hindi niya kailangang itago kay Peterson. Ang bawal na lihim na kasanayan ng triple sect ay talagang tumutugon sa reputasyon nito. Napahanga rin ang mga kaibigan niya dito. Master Peterson, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa triple sect? Curious na tanong ni Dustin. Bagaman narinig na niyang binanggit ni Peterson ang sekta noon. Hindi na sila nagkaroon ng panahon para pag-usapan pa ang tungkol dito. Oo naman. Ang triple sect ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta noong sinaunang panahon. Sinasabing ang triple sect ang pangunahing sangay ng Daoist sect at mayroong isang buong sangay ng kasaysayan na nakatuon sa kanila. Narinig ko na mayroong iba't ibang kakaibang pamamaraan ng paglilinang na nagmula sa triple sect. Ang Introduction to Vital Energy Circulation ay sinasabing isa sa pinakasikat na bawal na lihim na kasanayan. Si Yale, na iyong nakilala minsan, ay gumamit ng triple avatar skill sa laban. Isa rin ito sa mga lihim na kakayahan ng triple sect. Maikling sinabi ni Peterson sa kanya. Ang panimula sa Vital Energy Circulation ay may ilang kasaysayan sa sarili noon. Sabi ni Dustin. Hindi niya inaasahan na may napakayamang kwento sa likod ng kasanayang ito. Siyempre mayroon. Sa katunayan, ang bawat lihim na kasanayan na nagmula sa sinaunang panahon ay walang katumbas na halaga. Iyon ay dahil ang mga ipinagbabawal na martial arts na iyon ay karaniwang naglalaman ng isang napakalihim na mahahalagang sangkap upang maging kumpleto ang mga ito. Nangangahulugan ang pag-aaral ng mga kasanayang iyon na hindi ka pani-pani walang makapangyarihan ka. Iyan ang mga uri ng mga kasanayan kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay karaniwang sabik na makuha. Nangangahulugan din ito na Dustin. Mayroon kang mahusay na kasanayan sa iyo at dapat na maging maingat sa hinaharap. Binalaan siya ni Morphy. Okay, I see. Sagot ni Dustin. Tumango-tango. Master Peterson. Ang mga tao mula sa underworld. Ang mga Diyos ng kadiliman. At ang mga nakahiwalay na alien space ay nagtutulungan. Nahaharap tayo ngayon sa isang banta na mas malaki kaysa sa anumang naranasan natin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Humingi siya ng payo. Hindi masamang sabihin na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nagkagulo ngayon. Ito ay lalong mapanganib para sa kanila dahil hindi lamang ang 3 puwersang iyon. Ngunit ang mga miyembro ng Divine Corpse Palace ay nakatago rin sa paligid. Natigil sila sa pagitan. Sa kabilang banda, naroon din ang mga Diyos ng liwanag tulad ni Peterson, na nasa kanyang panig, sa napakaraming mga sekta at puwersa at lahi na nakikibahagi sa labanan. Ang buong sitwasyon ay lubos na nagkakagulo. Simula pa lang. Maghintay at tingnan lamang. May nagsasabi sa atin na ang totoong magulong panahon ay hindi pa nagsisimula. Ang nakikita mo ay ang mga pinuno lamang ng mga puwersang ito. Marami pa sa kanila ang darating sa lalong madaling panahon. Ang paggalaw ng pangsanggol ng masamang sanggol ay nagiging mas madalas. Kapag handa na itong lumabas, sigurado akong babalik din sina Hackett at Elliot. Susundan sila ng mga mandirigmang iyon mula sa mga nakahiwalay na alien space at pupunta rito sa likuran nila. Ang tunay na kaguluhan at krisis ay darating pa. At dahil ang mga tao mula sa underworld ay biglang nakapasok sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ito ay nagsasabi sa akin na ang ilang uri ng balangkas ay kasangkot. Sa pakikialam din ng Divine Corpse Palace, malamang na mapapahamak ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kung hindi natin ito haharapin sa isang estratehiko at matalinong taktika. Natatakot ako na ang isa pang kakilakilabot na labanan sa pagitan ng mga Diyos ay malapit nang dumating. Na isang nakakatakot na kaisipan. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay ganap na mawawasak.
Napabuntong hininga si Peterson na may malungkot na mukha. Peterson, huwag kang masyadong pessimistic. Lahat ng Diyos ng liwanag ay babalik din. Inalo ni Jarvis ang kaibigan. Umaasa ako sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon. Tanging ang mga mandirigma na kasing lakas ni na Parker at Althea ang may sapat na kakayahan upang tumulong sa paglutas ng mga problemang ito. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging kakila-kilabot. Masyado kaming mahina para harapin ito ng mag-isa. Sabi ni Peterson. Base sa mukha niya, sobrang nag-aalala pa rin siya. Well, Dustin, maaari kang mag-concentrate sa iyong cultivation ngayon. Kung may mangyari, ipapaalam namin kaagad sa iyo. Ngayon na mayroon kang lakas upang talunin ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Na ginagawa kang isang mahalagang kaalyado ng mga Diyos ng liwanag. Habang lumalakas ka, mas mabigat ang responsibilidad sa iyong balikat. Ibig sabihin, Dustin, mula ngayon, hindi lang ang fallen immortal cosmos ang responsibilidad mo. Ang kapalaran ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay nasa iyong kamay din ngayon. Seryosong dagdag ni Peterson habang lumingon kay Dustin. Isa siya sa mga Diyos ng liwanag. At si Dustin ang kanyang disipulo. Sa pamamagitan ng paglipat, si Dustin ay isang miyembro ng kanyang grupo at sa makatuwid. Isang kaalyado, Master Peterson. Naiintindihan ko. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Sagot ni Dustin habang tumatango. Matagal na niyang itinuring ang kanyang sarili bilang isang miyembro na pumapanig sa mga Diyos ng liwanag. Lalo na't karamihan sa kanyang oras sa huling ilang buwan ay ginugol sa kanila. Kaya't sumang-ayon siya sa sinasabi ni Peterson nang walang pag-aalinlangan. Ang mundo ay magiging nasa gitna ng kaguluhan na ito. Biglang bulong ni Jarvis. Nakatingin siya sa malayong kawalan. At ang target ng kanyang paningin ay Earth. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga banal na Diyos. Nasinundan ang kanyang tingin at tumingin sa direksyon ng Earth na may komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa Earth, ang masamang sanggol, na inilibing ng malalim sa ilalim ng Karakoram Mountain, ay tahimik na tumitirik patungo sa pagsilang na parang bombang oras sa buong 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ito ay lubhang mapanganib. Earth, Earth, bulong ni Dustin sa sarili sa malambing na boses. Earth ang kanyang tunay na tahanan. Kaya naman laking gulat niya nang malaman na ang Earth ay magiging sentro ng paparating na kaguluhan. Higit sa lahat, nandoon pa rin ang kanyang mga magulang at kuya. Ngunit ngayon, ang planeta ay magiging mismong pinagmumulan ng kaguluhan. Ito ay malinaw at tiyak na ang lahat ng mga nilalang sa Earth ay magdurusa ng labis dahil dito. Mga guro, mayroon bang anumang paraan upang maabot ang Earth ngayon? Biglang tanong ni Dustin. Kung makakabalik siya sa Earth, mailabas ng ligtas ang kanyang pamilya at ilipat sila sa fallen immortal cosmos. Masisiguro niya ang kanilang kaligtasan. Ano? Ang mga banal na Diyos ay tumingin sa kanya nang may pagtataka nang marinig ang kanyang tanong. Gayunpaman, sina Peterson at Morphy ay nawala pa rin sa pag-iisip. Hindi na nagulat ang dalawa dahil nahulaan na nila na may kung anong koneksyon sa pagitan ni Dustin at Earth. Bukod dito, alam din nila na minsang nakapasok si Dustin sa Yellow Cosmos. Baka minsan na lang siyang pumunta sa Earth. Dustin, gusto mo bang pumunta sa Earth? Tanong ni Jarvis. Oo, sagot ni Dustin at mariing tumango. Natatakot ako na imposible iyon ngayon. Anak ko, sagot ni Jarvis na walang magawang umiling. Kanina pa, maingat kong naobserbahan ang Yellow Cosmos. Mayroong libo-libong hanay ng mga paghihigpit sa labas nito. At iba't ibang uri ng mga mapanganib na bitag ang naset up doon. Kahit papaano, ang mga traps at array na iyon ay na-activate at ngayon. Walang paraan doon. Ngayon, ang pagpunta sa Earth ay ang pinakamasamang desisyon na maaari mong gawin. Nararamdaman ko na kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay tumulong sa atin. Hindi siya makakapasok sa Yellow Cosmos. Huwag kang mag-isa, sagot ni Jarvis sa malungkot na tono. Tama iyan. Kung ito ay nangyayari ilang taon, o kahit ilang buwan sa nakaraan,
Marahil ay makakahanap tayo ng ilang lihim na paraan upang makapasok sa Yellow Cosmos. Gayunpaman, ang pagdalaw ng pangsanggol ng masamang sanggol ay ganap na na-activate ang mga arrays at traps. Walang paraan doon. Natatakot ako, Dustin, na imposibleng makapunta ka pa sa Earth. Napabuntong hininga si Morphe habang umiiling. Nasa panganib ba ang Earth at ang lahat ng mga naninirahan dito dahil sa paparating na kaguluhan? Tanong ni Dustin na ayaw tanggapin ang katotohanan. Natatakot ako, hindi lamang Earth, ngunit daang iba pang mga konstelasyon at mga kumpol ng bituin ang maaapektuhan ng negatibo dahil sa krisis. Sa ngayon, isa lang ang dapat gawin. Ipaubaya ang lahat sa tadhana. Sigaw ni Jarvis, maghintay at tingnan na lang natin. Gaano man ito kahirap. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makabalik sa Earth at maibalik ang aking pamilya. Sumpa ni Dustin sa sarili. Kung tutuusin, sila ang kanyang pinakatotoo at pinakamalapit na kamag-anak. At hinding-hindi niya sila bibitawan. Samantala, alam din niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa rin sapat upang tumagos sa mga arrays na iyon at makarating sa Earth. Si Peterson at ang 8 iba pang mga banal na Diyos ay sunod-sunod na umalis pagkatapos ng kanilang talakayan. Master Kevin, nasaan ka? Kailangan kitang makita, sinabi ni Dustin kay Kevin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ilang segundo lang ay lumapit sa kanya si Kevin. Dustin, sabi niya, Master Kevin, nakarating ka na sa Divine Realm. Gulat na sabi ni Dustin habang nakangiti hanggang tenga. Oo, mula nang ang ating tinubuang bayan ay naging isang middle grade na universo. Ang lahat ng mga nilalang dito ay gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang paglilinang. Kahit na ang isang matandang tulad ko ay nakapasok na sa Divine Realm. Ngunit hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ni Peterson at Morphe. Gumamit sila ng ilang uri ng omnipotent skill para muling likhain ang aking katawan at itaas ang aking potensyal. Dahil doon, lubos akong nagpapasalamat sa kanila. Sabi ni Kevin na may matamis na ngiti. Dustin, ngayon ay may higit sa 1,000 master sa Divine Realm sa ating fallen immortal cosmos. At hindi bababa sa 400 sa kanila ay ipinanganak at lumaki sa ating cosmos. Excited na dagdag ni Kevin. Oh, ganoon ba? Nagulat si Dustin sa balita. Siyempre, sa palagay ko posible para sa mga magsasaka sa ating universo na maging mga banal na Diyos sa malapit na hinaharap. Kalahati. Nakangiting sabi ni Kevin sa kanya. Well, I don't see why not. Sagot ni Dustin na may kasamang tango habang nakangiti. Agad na umangat ang kanyang kalooban. Posible na tayong maging mga banal na Diyos dahil ang mga batas ng kalikasan sa middle grade universe ay mas mahusay para sa paglilinang. Ngunit dahil ang fallen immortal cosmos ay kamakailan lamang ay naging isang middle grade 1. Ang mga batas ng kalikasan ay hindi pa rin masyadong matatag. Ilang oras na lang bago ang mga magsasaka sa ating universo ay maging mga Diyos na Diyos. Malalim ang iniisip ni Dustin. Haha. Ang lahat ng mga nilalang sa ating universo ay sabik na linangin. Patuloy silang nagtatrabaho araw-araw. Mula ngayon, lalakas at lalakas lang ang ating fallen immortal cosmos. Tawa ng tawa si Kevin. Siya ang namamahala sa fallen immortal cosmos sa pinakamatagal na panahon. Kaya natural na natutuwa siyang makita itong mabilis na umunlad. Sa pamamagitan ng paraan, panatilihin ang mga mapagkukunang ito. Ibigay ito sa mga nangangailangan. Sabi ni Dustin, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Nagpadala siya ng higit 10 space rings na lumutang sa harap ni Kevin. Ito ang mga samsam sa digmaan ng si Dustin ay pumatay ng 11 preliminary grade na mga banal na Diyos at hindi mabilang na iba pang miyembro mula sa underworld. Ang mga kayamanan na nakuha niya mula sa 11 preliminary grade na mga divine god ay sadyang kahanga-hanga. Ibinigay ni Dustin ang karamihan sa kanila kay Kevin. Masayang kinuha ni Kevin ang lahat ng space rings at sinuri ang mga nilalaman nito sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Oh my gosh! Gulat na bulalas niya. Ngunit hindi nagtagal ay naalala niya na palaging bumabalik si Dustin na may dalang malaking halaga ng mga mapagkukunan.
Naiilang siya dahil nagulat pa rin ito. Master Kevin, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi tayo mauubusan ng cultivation resources. Ang kailangan mong gawin ay subukan ang iyong makakaya upang hikayatin ang lahat na patuloy na maglinang at huwag sumuko. Sabi ni Dustin na may ngiti sa sarili. Sige, gagawin ko. Sagot ni Kevin sabay tango ng ulo. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga pinuno ng Fallen Immortal Cosmos ang dumating upang salubungin si Dustin. Kabilang ang 8 Stone Saints, ang pinuno ng Sword Palace at ang pinuno ng Heavenly Palace. Lahat sila ay mga natatanging master na sumikat ng matagal na ang nakalipas. Lahat sila ay nakalusot at ngayon ay nasa Divine Realm. Kinausap ni Dustin ang mga pinuno at naglabas ng maraming mahahalagang bagay. Ibinigay niya sa kanila ang mga kayamanang iyon bilang gantimpala. Dustin ay nagkaroon ng isang hindi masusukat na halaga ng mga kayamanan sa ilalim ng kanyang pagtatapon. Bumalik sa mundo ng kadiliman. Nakakuha siya ng libo-libong patay na katawan ng mga banal na Diyos. Ang bawat bangkay ay may hawak na malaking bilang ng mga kayamanan. May isip lang kung gaano kayaman si Dustin ngayon. Umalis si Kevin kasama ang ibang mga pinuno pagkatapos noon. Bumalik si Dustin sa Immortal Endworld. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Naramdaman ni Dustin ang bawat sulok ng kanyang tahanan. Well, very good. Bulong niya sa sarili na may pagmamalaki at kagalakan. Ang Immortal Endworld ay ang pinakamahusay na mundo sa Fallen Immortal Cosmos. Nagkaroon ito ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya at batas ng kalikasan na higit sa iba pang mga mundo sa Fallen Immortal Cosmos. Dahil kay Dustin, ang magulong puno ng mundo ay patuloy na nagbigay ng malaking halaga ng magulong enerhiya sa Immortal Endworld. Bilang resulta, ang dami ng espiritual na enerhiya doon ay kahanga-hanga. Ito naman ay nakatulong sa mga naninirahan dito na gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang paglilinang. Sa kanyang espiritual na kahulugan, nakahanap si Dustin ng napakaraming cultivator sa Genuine Immortal Realm, sa Golden Immortal Realm, sa Earth Immortal Realm at sa Heaven Immortal Realm. Ang kabuuang lakas ng mga nilalang sa Immortal Endworld ay tumaas ng husto. Isang malaking hakbang ang ginawa ni Dustin at inabot ang langit sa itaas ng punong tanggapan ng Flame Holy Land. Dustin, bumalik ka na. Isang grupo ng mga figures sa Flame Holy Land ang pumailanglang sa kalangitan. Ang tatlo sa harapan ay walang iba kundi sina Caroline, Ivy, at Suna tuwang-tuwa nang makita si Dustin. Mabilis na inabot ng tatlo si Dustin at binigyan ito ng mainit na yakap. Sumilay sila ng nakakasilaw ng ngiti sa kanilang mga mukha. Napagtanto ni Dustin na ang kanyang mga asawa ay nasa premium na yugto ng Divine Realm. Sa pag-improve ng kanilang lakas, nagbigay ng aura silang tatlo na lalong nagpakabigla sa kanila. Habang yakap-yakap niya ang kanyang mga asawa, umago sa ilong ni Dustin ang matamis na bango ng kanilang mga katawan. Masaya at magaan ang pakiramdam niya. Guru, sa di kalayuan. Sumugod si Violet sa kanya habang umuuga ang balakang sa bawat hakbang. Siya ay isang kaakit-akit na batang babae na may hubog na figure kaya nahihirapan ang mga lalaki na huwag pansinin siya. Master, sa wakas nakabalik ka na. Akala ko nakalimutan mo na kami. Nakapout na sabi ni Violet. Sa kabila noon, ibinuka niya ang kanyang mga braso para yakapin si Dustin. Come on Violet, behave yourself. Babae ka. Pagtatawanan ka ng mga tao kapag nakita nila ito. Sabi ni Dustin. Umiling-iling habang nagpapakawala ng ngiti. Noong siya ay isang hamak na disipulo ng Sun Sect sa Prime Martial World. Nakilala niya si Violet at naging master niya. Nanatili silang dalawa. At lubos nilang nakilala ang isa't isa. Seryoso master. Kahit ako wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Bakit ka ba nagkakaganito? Napakatigas ng ulo mo. Nakangiting sabi ni Violet sabay lapit ulit kay Dustin. Nakaramdam ng hiya si Dustin. Pagkatapos ng lahat, si Violet ay isang napakakaakit-akit na babae. Upang pigilan siya sa patuloy na pagbibiro, naglabas siya ng banayad na vital energy at itinulak siya palayo. Master, napakasama nito. Reklamo ni Violet na mukhang nasaktan. Gaano ka kalakas ngayon?
Tanong ni Gnome nang huminto siya sa harap ni Dustin. Ang espiritual na pakiramdam ng Gnome ay kapansin-pansing makapangyarihan. Bagamat naramdaman niyang nasa divine realm pa rin si Dustin. May nakita siyang mabigat na enerhiya sa loob ng katawan ni Dustin. Kaya naman, inisip ng Gnome na mas makapangyarihan siya kaysa sa mga ordinaryong magsasaka sa divine realm. Nasa premium stage na ako ng divine realm. Ngunit madali kong mapatay ang mga banal na Diyos. Sagot ni Dustin na may pagmamalaki ng ngiti. Ano? Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Master, totoo ba yan? Nagagawa mong mag-alis ng mga divine god? Nagtatakang tanong ni Violet habang tinatakpan ng kamay ang bibig. Totoo naman. Pagkumpirma ni Dustin. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya akalain na kailangan pang itago sa kanila ang tunay niyang lakas. Iniunat ni Dustin ang kanyang daliri at sabay kaway. Gumamit ng simpleng pamamaraan. Biglang may lumabas na malaking screen sa harap ng lahat. Sa screen, isang serye ng mga gumagalaw na larawan. Nakatulad ng mga clip ng pelikula. Ay na-project ng sunod-sunod. Kung ano ang naka-flash sa screen ay eksaktong nangyari nang patayin ni Dustin ang 10 nakatataas na matatanda mula sa Underworld. Ang epikong labanan ay naganap sa kaibuturan ng magulong kawalan. Nakita ng lahat na nanunood ang buong proseso ng pakikipaglaban niya sa 10 preliminary grade na divine gods. Guro, pumatay ka ng 10 banal na Diyos. O aking mahal, ito ay hindi ka pani-paniwala. Napakagaling mo lang. Ipinagmamalaki ko na ikaw ang aking Panginoon. Nararapat sa iyo iyan. Si Violet ang unang bumulala sa pagkamangha. Ang kanyang maliit na maselang bibig ay bumuka ng napakalawak anupat maaari pa itong maglaman ng ilang itlog. Bagamat si Caroline, Ivy, at Sue ay hindi sumigaw ng labis tulad ng ginawa ni Violet. Pareho silang nagulat at ipinagmamalaki nang malaman na si Dustin ay pumatay ng 10 banal na Diyos sa kanyang sarili. Yamakap silang tatlo kay Dustin at tumingin sa kanya ng may labis na paghanga. Ang mga kamay ay gumagala sa kanyang buong katawan. Alam kong nakagawa ka ng isang kahanga-hangang trabaho. Ngunit huwag mo nang gawin ang gayong peligrosong bagay. Nakikiusap ako sa iyo, sabi ni Caroline kay Dustin with loving eyes. Bagamat ipinagmamalaki niya ito, nag-aalala siya at the same time. Baka hindi na siya mapalad sa susunod. Kung tutuusin, masyadong delikado para kay Dustin na makipag-head-to-head laban sa 10 banal na Diyos. Ang Gnome at ang Divine Silkworm ay nagpapalabas din ng pananabik paminsan-minsan habang pinapanood nila ang mga larawang mala-pelikula. Para bang sila na mismo ang nandoon. Mabilis na gumagalaw ang kanilang mga ulo na para bang umiiwas sa isang atake o umuungol sa sakit na parang tinamaan talaga. Nga pala, nasaan sina Boltes at Suzy? Tanong ni Dustin nang makitang walang palatandaan ang dalawa sa headquarters ng Flame Holy Land. Nakabalik na sila sa Heaven Phoenix Cosmos. Sagot ni Violet, sina Boltes at Suzy ay nagmula sa Heaven Phoenix Cosmos ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang Heaven Phoenix Cosmos ay orihinal na pinangalanan pagkatapos ng lahi ng Heaven Phoenix na ginamit ito bilang kanilang punong tanggapan. Gayunpaman, bumalik sa nakaraan. Sa isang oras na halos nakalimutan. Ang lahi ng Heaven Phoenix ay dumaan sa ilang mga sakuna na kaganapan. Na halos napuksa ang buong lahi. Mula noon, kasama ang mga orihinal na naninirahan nito na nakakalat sa buong universo at walang nag-aalaga dito. Ang Heaven Phoenix Cosmos ay inookupahan ng iba pang malalaking sekta. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga inapo ng lahi ng Heaven Phoenix na naninirahan ng lihim sa Heaven Phoenix Cosmos. Sina Boltes at Suzy ay ganoong mga inapo. Bueno, mabuti na makabalik sila sa kanilang sariling cosmos. Sagot ni Dustin. Tumango-tango. Nang maglaon sa araw na iyon. Pinangunahan ni Elder Sharp ang isang grupo ng mga senior warrior ng Flame Holy Land upang salubungin si Dustin sa main hall. Team. Sumugod sina Evan, Herbert, at Bray kay Dustin. Hindi na itago ang excitement na naramdaman. Pagkakita sa kanya, opisyal na naging miyembro si Bray ng Flame Holy Land at matagal nang nagtanim dito. Nalaman ni Dustin na silang tatlo ay naging Earth Immortal sa premium stage.
Sa paghusga sa mga aura na naglalabas sa kanilang paligid, masasabi ni Dustin na maaari silang makalusot at maging mga immortal sa langit sa malapit na hinaharap. Mabuti ang ginawa mo. Emosyonal niyang puri. Mula sa araw na iyon, nanatili si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Kung minsan ay naglilinang siya sa pag-iisa. At kung minsan ay kasama niya sina Caroline, Ivy, at Sue. Magkakaroon din siya ng mga party kasama si Violet, ang Gnome, Evan, Herbert, at Bray paminsan-minsan. Bukod pa rito, paminsan-minsan ay dinadala ng Flame Emperor sina Jennifer at Audrey para makipag-chat kay Dustin. Mikikikain sila sa kanya at karaniwang kasama siya. Madalas ding dumalo siya sa mga party na ginanap ni Dustin at ng Flame Emperor. Noong nakaraan, nakipagkilala si Dustin kay Angus at sa Flame Emperor nang pumunta siya sa Violet Orchid Empire sa Prime Marshall World. Masasabing noong panahong iyon, Angus at ang Flame Emperor ay nagbigay kay Dustin ng maraming tulong upang mapahusay niya ang kanyang lakas ng mabilis. Ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng napakahalagang papel sa paglago ni Dustin sa parehong lakas at paglilinang. Iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Siya ay magpapasalamat magpakailanman sa kanila. Naalala ng tatlo ang nangyari sa Prime Marshall World at napabuntong hininga sila. Nagsimula ang Flame Emperor. Dustin, kung hindi kita nakilala sa oras na iyon, maaaring nanatili ako sa maliit na mysterious netherworld na iyon sa buong buhay ko. Jennifer, Audrey, buhusan mo kami ng alak ha. Halika, Dustin, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo. Ang totoo, labis ang pasasalamat ng Flame Emperor sa ginawa rin ni Dustin. Madalas mangyari iyon sa tuwing magkakasama silang tatlo sa kainan. Noong panahong iyon, halos buong araw ay kasama ni Dustin sina Caroline, Ivy, at Sue, maliban sa panahon ng kanyang paglilinang. Sina Caroline, Ivy, at Sue ay kumapit lahat kay Dustin. Masasabing sobrang lapit nila sa kanya. Halos lahat ng oras, sila ay mag-asawa, at hanggat ang kanilang ginawa ay nasa loob ng mga limitasyon ng mga pamantayan sa lipunan. Sa makatuwid ito ay katanggap-tanggap. Tiniyak ni Dustin na magkaroon ng magandang oras, kasama ang tatlong babae, at sinulit ito. Napagpasyahan niyang i-enjoy ang bawat segundo ng kanilang pagsasama. Basta't pinayagan siya. Ang lalaki at ang kanyang tatlong babae ay maglalakbay at mag-e-enjoy sa labas sa araw at may natitirang lakas. Tinutupok ang isa't isa ng marubdob na pagmamahal kapag lumubog ang araw. Ganito ang ginugol nila nitong mga nakaraang buwan. Namuhay ng masayang buhay na ikinainggit ng ibang tao. Gayunpaman, hindi ito sinadya na magtagal. Pagkalipas ng ilang buwan, may nangyari. Dustin, may mga Diyos ng liwanag na nagbalik. Lumabas ka at salubungin sila. Nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Peterson. Pagkakuha niya ay agad siyang umalis sa Fallen Immortal Cosmos, sa ilalim ng patnubay ni Peterson. Dumating siya sa isang magulong kawalan at pumasok sa isang maliit, nakatagong mundo. Ang maliit na mundong ito ay naging pansamantalang kuta ng mga banal na Diyos tulad nina Peterson at Morphe sa loob ng mahabang panahon. Natagpuan ni Dustin na ang maliit na mundong ito ay talagang desyerto. Sa ilalim ng sirang mabituing kalangitan, isang kontinente ang tahimik na lumutang sa hangin. Sa gitna ng kontinente ay isang palasyo, kung saan nagtipon lahat sina Peterson, Morphe, Jarvis, Andreas, at iba pang mga banal na Diyos. Kasama nila, ay higit sa 100 kakaibang banal na Diyos. Maya-maya lang, pumasok si Dustin sa palasyo. Pagkapasok niya sa bulwagan, mabilis na nawala ang Saturday at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa partikular, ang kakaibang mga banal na Diyos ay tumingin kay Dustin pataas at pababa ng may labis na interes. Walang umimik sa kanila ngunit nanatiling nakatutok ang kanilang mga mata sa batang mandirigma. Dustin, dumating ka na. Halika, ipapakilala ko sa iyo ang mga matatandang ito. Bulalas ni Peterson nang makita niya si Dustin. Lumipat siya patungo kay Dustin. Binigyan siya ng maikling yakap. At pagkatapos ay sinenyasan siyang humakbang palapit sa iba pang mga banal na Diyos.
Tatlo sa mga kakaibang Divine God ang pinakamahuhusay na mandirigma ng Jade Emperor. Kung saan sila nanggaling? Ito ay isang uncontested at unchallenged fact. Noon, ang Jade Emperor ay may kabuoang 12 sa kanyang pinakamakapangyarihang mandirigma. Mayroon silang walang kapares na lakas at tinulungan ang Jade Emperor na pamahalaan ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ngayon, bumalik na silang tatlo, sina Ronnie, Aiden, at Ryan. Lahat silang tatlo ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Bilang karagdagan sa tatlong katamtamang antas na banal na Diyos na ito, mayroon ding higit sa 12 preliminary grade na mga Diyos na Diyos, na lahat ay mga Diyos ng liwanag. Isa-isa silang ipinakilala ni Peterson kay Dustin. It's a pleasure meeting you, Dustin. I heard that you have the power to fight against a preliminary grade divine god. Totoo ba iyon? Tanong ng isang preliminary grade divine god na nakadami tulad ng isang monghe habang nakatingin kay Dustin ng may pagtataka. Ang iba pa sa mga bagong balik na banal na Diyos ay tumingin din kay Dustin ng may pagtataka. Ang kanilang mga ulo ay nakatungo sa kanyang direksyon. Gustong marinig ang kanyang sagot. Pagkatapos ng lahat, si Peterson at ang kanyang mga kasama ay walang iba kundi papuri at papuri para kay Dustin na bata pa ngunit napakalakas at natalo ang hindi mabilang na puwersa sa universo. Hindi nakakagulat na ang mga banal na Diyos ay interesado sa kanya. Gayunpaman, tila hindi sila naniniwala na ang binatang ito na nasa harapan nila, na nasa divine realm lamang ay maaaring talagang pumatay ng kabuuang 11 preliminary grade na divine gods. Ito ay hindi kapani-paniwala at halos hindi maiisip. Wala sa kanila ang nakarinig ng gayong maalamat na gawa. Kung ang ating batang mandirigma, si Dustin, ay hindi tot-utol, maaari ba nating hilingin at pagbigyan siya sa isang pakikipaglaban? Huwag kang mag-alala, walang pinsala. Gusto ko lang subukan ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Sabi ng matabang monghe kay Dustin habang diretsyong nakatitig sa mga mata ni Dustin. Bueno, Master Peterson. Nalilito si Dustin kung dapat niyang tanggapin ang hamon o hindi habang tinitingnan niya si Peterson. Sinusubukang makakuha ng anumang senyales o payo mula sa kanya. Haha, Dustin. Hindi ito malaking bagay. Ipakita mo lang sa kanila ang ilan sa iyong mga kakayahan. Kaibigan ko silang lahat kaya huwag masyadong reserved at huwag magpigil. Ano ang posibleng magkamali? Nakangiting sabi ni Peterson at tumingin sa kanya para palakasin ang loob niya. Well, if you say it way, I don't think I have any more excuse to refuse you. Mag-away tayo kung ganoon. Sagot ni Dustin. Inikat ang ulo para tingnan ang matabang monghe. Alam niyang hindi siya makakatanggi kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Kahanga-hanga. Ang galing. Niyanig ng tawa ang mga patong-patong ng blubber ng matabang monghe. Ametaba. Maningning na ilaw ng Buddhist ang bumulaga mula sa kanyang bilog na katawan na may biglaang pagsigaw. Sa likod niya ay lumitaw ang isang anino ng isang Buddha statue. Ito ay marilag at sapat na malaki upang punuin ang buong mundo. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang mga nakakabinging awit. Tingnan mo, isang malakas na sigaw ng matabang monghe ang naghila kay Dustin mula sa kanyang pag-iisip. Boom! Isang malaking anino ng palad ang nakaunat sa itaas niya. Humahampas mula sa langit at dahan-daang dumidiin sa ulo ni Dustin. Parang ang bigat ng buong mundo ay nasa balikat niya. Bawat sulok ng mundo ay napuno ng maliwanag na ilaw ng Budista at mga dakilang awiting Budista. Ang elder na ito ay nililinang ang Buddhist omnipotent skill. Baka sa mukha ni Dustin ang pagkagulat. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, hindi siya nagpatinag habang ginagamit niya ang kanyang omnipotent bodily skill. Isang malakas na dagandong ang lumabas sa kanya habang ang kanyang katawan ay patuloy na umangat, na naging isang higanti na nakatayo sa langit at nakataas sa lupa. Boom! Tuloy-tuloy na bumubuhos ang divine power mula sa katawan ni Dustin habang sabay na kumikinang ang 4 na lihim na kaharian sa kanyang katawan. Boom! Naikuyom ni Dustin ang kanyang kamao at ipinatong ang kanyang kamao sa palad ni Buddha sa ere. Bang! Ang matinding puwersa ay nagpabagsak sa kawalan ng laman sa kanilang paligid.
Isang panginginig ang bumalot sa malaking palad ni Buddha habang hinampas ito pabalik ni Dustin. Dustin, ang galing mo. Nag-iba ang ekspresyon ng matabang monghe nang maramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihang nakapaloob sa kamao ni Dustin. Isang string ng nakakasilaw na Buddha beads ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya muling inatake si Dustin. Lumitaw ang isang Buddha sa bawat butil, na umaawit ng mga sinaunang kasulatan. At ang liwanag ng Budista ay naging mas maliwanag. Boom! Ang lahat ng kapangyarihang Budismo na iyon ay lumusab sa Dustin. Galing. Ang papuri ni Dustin ay wala kung hindi lubos na taos puso. Bagamat ang matabang monghe ay isa lamang preliminary grade na banal na Diyos. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ilang beses na mas malakas kaysa sa lahat ng 10 superior elder ng Underworld. Hindi talaga nakakagulat kung isasaalang-alang ang isang malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ng pakikipaglaban ay posible kahit na sa pagitan ng mga magsasaka ng parehong antas. Walang alinlangan na ang matabang monghe na ito ay malamang na malapit sa tuktok ng kanyang antas. Mamatay. Sabay-sabay na lumabas sa katawan ni Dustin ang 7 bathala, habang ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Naikuyong naman ni Dustin ang kanyang kanang kamao. Boom! Dahan-dahan ngunit tiyak na umaban si Dustin. Habang ang kanyang kalaban ay napilitang umatras ng isang hakbang. Ayan yun. Deklare ng matabang monghe. Mabilis na napatigil si Dustin. Walang kasalanan. Ginoo, sabi ni Dustin na agad namang yumuko sa kanya. Peterson, naniniwala na ako sa iyo. Hindi ka naman nag-e-exaggerate. Talagang may lakas si Dustin na lumaban sa isang preliminary grade divine god. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Bagamat tumatawa ang matabang monghe, maririnig sa bawat salita ang kanyang mataas na paggalang kay Dustin. Nagulat din ang lahat ng iba pang bagong bumalik na divine god at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na maliitin si Dustin. Sunod-sunod silang humakbang at nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanya. Isang engranding piging ang nangyari sa araw na iyon sa maliit na mundong ito. Kung saan ang lahat ng mga banal na Diyos ay masayang nag-iinyuman ng sama-sama. Ang bawat patak ng alak ay nasa banal na antas. Bukod dito, napuno din ng iba't ibang mga bihirang hayop at mga bunga ng divine level ang umaapaw na mga mesa. Ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi kailanman makakakita ng mga pambihirang kayamanan sa kanilang buong buhay. Wala sa mga kasalukuyang banal na Diyos ang sumubok na ituring si Dustin bilang anumang bagay na mas mababa sa kanilang katumbas. Kinuha nila ang kamay niya at nag-propose ng toast. Ang pagpapakita ng lakas ni Dustin ay ganap na nanalo sa mga banal na Diyos na ito. Lahat, tayo, ang mga Diyos ng liwanag, ay babalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ng sunod-sunod. Babalik din ang ilang makapangyarihang Diyos. Deklare ni Jarvis habang tumatayo. Bumalik na rin ba sina Parker, Althea at Emperor Hyder? Tanong agad ng isang banal na Diyos. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang lahat ay higit na nag-aalala tungkol sa kung ang mga nangungunang master ay babalik o hindi. Kung muling sumiklab ang isang banal na labanan, ang mga nangungunang master na iyon ay gaganap ng isang mapagpasyang papel. Hindi ko masagot yan. Gayunpaman, masasabi ko na si Jade Emperor, Queen Siobhan, at lahat ng mga banal na general ng Heavenly Court ay babalik lahat. Sagot ni Jarvis, tama iyan. Bumalik ako sa 3,000 malaki at maliliit na universo sa ilalim ng utos ni Jade Emperor at Reyna Siobhan. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago bumalik sina Jade Emperor at Reyna Siobhan. Kasama ang mga tao ng Heavenly Court kasama nila. Malakas na deklara ni Ronnie. Tama iyan. Sa tingin namin. Ganoon din. Mabilis namang tumango sina Aiden at Ryan bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay napakahalagang mga banal na general sa korte ng langit. Jade Emperor at Reyna Siobhan. Hindi ko inaasahang makikita ko sila ng ganoon kaga. Napaisip si Dustin mula sa kinauupuan niya para makinig sa usapan. Nag-aaway ang komplikadong damdamin sa kanyang puso.
Lampas sa kanyang imahinasyon na talagang umiral ang dalawang maalamat na figure na lagi niyang iniisip bilang mga kathang-isip na figure sa kwentong bayan mula sa Earth's Brilliant Kingdom. Gayunpaman, hindi talaga dapat nagulat si Dustin dahil alam na niya ngayon na maraming sinaunang alamat sa Brilliant Kingdom ang talagang nauugnay sa mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang daigdig ay dating isa sa mga pangunahing puwersa ng 3,000 malaki at maliliit na universo noong sinaunang panahon kung tutuusin. Maraming makapangyarihang Diyos ang nanirahan sa Earth. Sunod-sunod silang umalis. Gayunpaman, marami sa kanilang mga alamat ay kumakalat pa rin sa buong Earth hanggang ngayon. Sa mga sumunod na araw, parami ng parami ang mga Diyos ng liwanag na bumalik. Ang kalahati ng 12 banal na general ng Jade Emperor ay bumalik. Bukod pa rito, maraming divine gods mula sa iba't ibang departamento ng Heavenly Court ang bumalik. Tulad ng 4 na Heavenly Kings, ang Big Dipper Immortals at iba pa. Maraming maalamat na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Dustin. Halimbawa, ang isa sa 4 na hari sa langit ay may balat na Siren. Nakasuot ng makapal na baluti na may espada sa kanyang kamay. At naglabas ng napakalaking gintong liwanag. Isang araw, bigla siyang bumalik, sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang mga preliminary grade na Divine God at medium grade na Divine God ay kabilang sa mga maalamat na figure na ito. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mahusay na reputasyon mula noong sinaunang panahon. Ang bilang ng mga Diyos ng liwanag ay patuloy na dumami ng mas marami sa kanila ang lumitaw. Guro, tila ang ating 3,000 malaki at maliit na universo ay isang napakalakas na pamayanan ng universo noong sinaunang panahon. Nagkomento si Dustin nang dumaan sa kanya ang mahigit 12 medium grade na Divine God. Siyempre, ang ating 3,000 malaki at maliliit na universo ay kilala at mas makapangyarihan kaysa sa maraming magulong sinaunang kaharian sa dagat ng Chaos noon. Kung hindi dahil sa banal na labanang iyon, ang ating 3,000 malaki at maliliit na universo ay magkakaroon na ng makapangyarihang posisyon at maimpluwensyang papel sa dagat ng Chaos. Sa kasamaang palad, ang aming 3,000 malaki at maliit na universo ay ganap na nawasak sa banal na labanang iyon. Napabuntong hininga si Peterson the Taoist Ancestor. Gayunpaman, sunod-sunod ding bumalik ang mga Diyos ng kadiliman. Nang bumalik ang mga Diyos ng liwanag. Bukod dito, ang mga tao ng nakahiwalay na mga dayuhang espasyo ay dumarating din sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dalawang magkasalungat na kampo ng mga Diyos ng liwanag at mga Diyos ng kadiliman ang lumitaw sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Marami ring kakaibang ingay ang umalangaw mula sa underworld. Ang mga anino ng masasamang nilalang ay ipinunta sa hangin paminsan-minsan. Madalas ding lumabas sa underworld ang maraming preliminary grade divine gods. Ang bangkay na miasma ay lumundag sa iba't ibang lugar sa loob ng 3,000 malaki at maliliit na universo. May bulong-bulungan na ang isang misteryosong channel ay nagbukas sa underworld at pagdaan dito ay magdadala sa mga tao sa punong tanggapan ng totoong underworld sa kailaliman ng Sea of Chaos. Bukod pa riyan, ang Divine Corpse Palace ay nakitang walang galaw na lumulutang sa kawalan sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa isang lugar sa Fallen Immortal Cosmos, si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa. Sa panahon ng kanyang paglilinang, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsisikap na mapabuti ang kanyang antas ng base ng paglilinang. Kahit na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing na sa isang banal na Diyos. Ang kanyang antas ng cultivation base ay nasa divine realm pa rin. Kaya, nagsumikap siya ng husto upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay at maabot ang antas ng isang banal na Diyos. Ito ay isang nakakapagod na proseso ngunit si Dustin ay masigasig at matyaga na patuloy na pahusayin ang kanyang sarili. Pagkatapos, isang araw, sa isang lugar sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob, isang masamang dagandong ang umalangaw. Damn gods of light, magpakita ka para mapatay kita. Sa magulong kawalan, isang napakalakas na demonyong halimaw na nababalot ng nagliliyab na apoy ay biglang lumitaw. Ang demonyong hayop ay may napakalaking katawan.
Sa isang malapitang pagsilip, ito ay tila isang halimaw na mukhang asong-aso. Kasabay nito, higit sa 1 milyong nilalang ang sumunod dito at lumabas mula sa kawalan. Siguradong ito ang halimaw na sakuna sa apoy. Mabilis na naramdaman ni Peterson, Morphe, at ng iba pang mga banal na Diyos ang aura nito sa paglitaw nito sa universo. Nang makita nila ang figure mula sa malayo, sigurado silang ito nga ang halimaw na sakuna sa apoy. Haha, ayan ka na pala buddy. Sa punong tanggapan ng mga Diyos ng kadiliman. Ang lubusang kakaibang hayop ay nagmamadaling sumalubong sa apoy sakuna na hayop mula sa malayo. Ayokong mahulog sa likod mo. Sa sandaling marinig ko na ang isang shitload ng mga Diyos ng liwanag ay bumalik sa 3,000 malaki at maliit na universo. Hindi ako nag-aksaya ng oras at bumalik sa lalong madaling panahon. This time, maghihiganti na ako sa ginawa nila kanina. Malakas na umungal ang halimaw na sakuna sa apoy. Ang kanyang humongous body ay nag-aapoy sa buong katawan. Na nagmistulang isang malaking ball ang apoy ang halimaw. Kahit saan siya dumaan. Gumuho ang nakapalibot na kalawakan. Haha, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong durugan ang mga walang hiyang bastos na iyon hanggang sa maging alikabok sila. Magpapakasaya ako at papatayin ko sila ngayon. Ang halimaw na sakuna sa apoy ay nagniningning na may layuning pumatay. Nagpakawala siya ng nanginginig na dagandong at sumugod patungo kay Morphe. Oh, you want a piece of me? You fucking beast. Halika at kunin mo ako. Lalong lumala si Morphe habang minamaliit ng demonyong halimaw ang mga Diyos ng liwanag. Mabilis siyang sumugod at ginamit ang Visionary Divine Fist at iba pang lihim na kasanayan sa sagupaan laban sa sunog sakuna na hayop. Matapos ang ilang palitan ng suntok, tila magkatugma ang magkabilang panig. Bagamat masasabing bahagyang nangunguna si Morphe, medyo halata na hindi niya kayang talunin ng lubusan ang demonyong halimaw. Pagkatapos ng araw na iyon, parami ang mga Diyos ng kadiliman na bumabalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa lalong madaling panahon, ang mga universo ay napuno ng isang matinding kapaligiran ng paghaharap. Parang all-out war sa pagitan ng mga Diyos ng liwanag at ng mga Diyos ng kadiliman. Halos araw-araw, may mga digmaan at alitan sa pagitan ng dalawang higanteng paksayon. Pagkatapos isang araw, habang si Dustin ay nagtatanim sa isang lihim na silid sa Flame Holy Land, bigla siyang nakatanggap ng isang agarang mensahe mula kay Peterson the Taoist Ancestor. Dustin, alam kong maaaring hindi ito ang magandang oras para sa iyo. Ngunit maaari ka bang pumunta sa aking kinalalagyan? Alam ni Dustin na dapat ay isang bagay na mahalaga para kay Peterson na abalahin siya sa kanyang paglilinang. Ano po Master, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Mayroon bang bumabalik na Diyos ng liwanag? Tumigil si Dustin sa kanyang pagmumuni-muni. Binuksan ang kanyang mga mata. At mabilis na sumagot, hindi. Actually, tungkol ito kay Hare. I'm not quite sure of the details. Pero parang may nangyaring masama sa kanya. Sagot ni Peterson sa tonong nag-aalala. Kay Master Hare. Medyo nagulat si Dustin. Bakit? Anong nangyari? Akala ko ba naglilinang siya sa pag-iisa sa buong oras na ito? Nag-aalala rin si Dustin. Mabilis niyang kinuha at inactivate ang reincarnation token. At nag-teleport sa kanyang sarili sa maliit na mundo kung saan kasalukuyang naruroon si Peterson. Nang dumating si Dustin, ipinaliwanag ni Peterson ng detalyado ang kanyang nalaman. Ang totoo, 1 taon na ang nakalipas. Iniwan ni Hare ang 3,000 malaki at maliit na universo at pumunta sa malalim na dagat ng Chaos upang hanapin ang kanyang tunay na katawan. Then, a day ago, bigla akong nakatanggap ng message galing sa kanya. Tila gumamit si Hare ng isang lihim na kasanayan upang maihatid ang mensaheng ito sa akin. Ang mensahe ay maikli at nakakabahala. Sinabi niya, ang Fallen Divine Valley. May problema ako. Malaki ang posibilidad na nasa isang napakasamang posisyon siya ngayon. Sabi ni Peterson sa malambing na boses. 1 taon na ba simula nung umalis siya? Wala akong alam tungkol doon. Medyo nabigla at natarante si Dustin.
Noon pa man ay iniisip niya na si Hare ay naglilinang lamang sa pag-iisa. Ipinaliwanag din ni Peterson na nagpasya si Hare na gawin ang ganoong bagay dahil gusto niyang mag-ambag ng malaki. Kung wala ang kanyang tunay na katawan, hindi niya magagawang tumayo laban sa mga banal na Diyos na kanilang kaharap. Sa sandaling mahawakan muli ni Hare ang kanyang tunay na katawan, maibabalik din niya ang kanyang Divine God status. Guro, itong Fallen Divine Valley. Anong klaseng lugar ito? Parang napakadelikadong lugar. Tanong ni Dustin matapos marinig ang lahat. Tama. Delikado talaga ang lugar. Gayunpaman, para sa mga banal na Diyos, ang lugar na iyon ay parang isang nakatagong paraiso. Sa buong Sea of Chaos, hindi mabilang na mga Divine God ang nakipagsapalaran at nakipagsapalaran sa Fallen Divine Valley upang maghanap ng iba't ibang kayamanan at pagkakataon. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay kilala rin bilang isang libingan para sa mga banal na Diyos. Mula noong sinaunang panahon, walang nakakaalam kung gaano karaming mga banal na Diyos ang nag-aksaya ng kanilang buhay doon. Maaari mong sabihin na ang Fallen Divine Valley ay kasing delikado at kaunos-lunos ng mundo ng kadiliman. Ang dalawang lugar na iyon ay parehong kilala bilang ang pinakamapanganib na mga ipinagbabawal na lugar sa buong Sea of Chaos. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng determinasyon si Hare na makipagsapalaran sa lugar na iyon ng mag-isa. Napaka-rush niya. Napabuntong hininga si Peterson habang umiiling. Kasing delikado ng mundo ng kadiliman. Bamuka ang bibig ni Dustin nang marinig ang paghahambing. Ilang beses na niyang naranasan kung gaano katikot ang mundo ng kadiliman. Iyon ang tanging lugar kung saan nakita niya ang isang misteryosong higanteng mukha na nilamon ang libo-libong kaluluwa ng mga banal na Diyos ng sabay-sabay. Sobrang nakakatakot na hindi niya ito makakalimutan. Dahil doon, maiisip na lang niya kung gaano kadelikado ang Fallen Divine Valley na ito. Master, kapag sinabi mo na maraming pagkakataon doon, maaari mo bang ipaliwanag ng higit pa? Gusto ko lang maintindihan kung bakit ang mga banal na Diyos ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay para lamang makapasok sa lugar na iyon. Tanong ni Dustin na may pagtataka at nalilitong tono. Noong nakaraan, kahit na hindi mabilang ang namatay, mayroon ding ilang mga banal na Diyos na matagumpay na nakakuha ng hindi maisip na mga pagkakataon at mga kayamanan na matatagpuan lamang doon. Sa magdamag, sila ay naging mga premium grade na banal na Diyos. Minsan, sinabi na ang isang banal na Diyos ay pumasok sa Fallen Divine Valley at nakakuha ng isang hindi kapani-paniwalang uri ng mga mapagkukunan. Sa pamamagitan lamang nito, gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay at naging isang namamahala na Diyos. Ibinahagi ni Peterson ang sinaunang kwento. Ano? Isang namamahala na Diyos. Hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang narinig. Bilang isang banal na Diyos, mayroon pa ring 5 magkakaibang uri o antas. Mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. May mga preliminary grade na Divine God, medium grade na Divine God, premium grade na Divine God, namumuno ng mga Diyos, at panghuli, mga Diyos ng kaguluhan. Mula noong sinaunang panahon, ang pagkakaroon ng mga Diyos ng kaguluhan ay palaging isang kontrobersyal na paksa sa dagat ng chaos. Ang ilang mga tao ay naniniwala na may mga Diyos na nakamit ang antas na ito. Ngunit ang ilan ay nagsabi na ito ay isang gawa-gawa lamang. Kung ang isang namamahala na Diyos ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at naging isang Diyos ng kaguluhan, magagawa niyang kontrolin ang magulong voids at lahat ng uri ng mga nilalang sa bawat universo. Gayunpaman, naniniwala ang ilang tao na hindi ito posible at itinuring na ang mga namamahala na Diyos na ang pinakamakapangyarihang uri ng mga banal na Diyos. Naniniwala sila na ang tinatawag na mga Diyos ng kaguluhan ay ang pinakamataas na kalooban ng orihinal na kakanyahan ng batas. Hanggang ngayon, walang nakatitiyak kung totoo o hindi ang mga Diyos ng kaguluhan. Walang sino man ang nabuhay upang magkwento kung ang isang aktwal na Diyos ng kaguluhan ay umiral sa kasaysayan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng mga Diyos ng kaguluhan ay pinagtatalunan. At kinilala ng lahat na may mga Diyos na namamahala. Oo, tama ang narinig mo. Kaya naman kahit na napakasamang lugar iyon, lahat ay nakipagsapalaran pa rin para makapasok dito.
Para sa kanila, sulit na ipagsapalaran ang kanilang buhay kung mayroong kahit kaunting porsyento ng pagtatagumpay sa paghahanap ng mga mahalagang kayamanan at pagkakataon. Dagdag ni Peterson. Kung gayon, ayon sa sinabi mo, si Master Hair ay malamang na nasa malaking problema. Sa tingin ko, dapat tayong kumilos ng mabilis. Kilala ni Dustin ang kanyang amo. Kahit na sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga panganib ng lugar na ito. Ang kanyang lihim na plano ay upang iligtas si Hair sa lahat ng panahon. Ayon sa impormasyong ibinigay, bukod kay Hair, marami pang ibang Diyos ng liwanag ang nakapasok din sa Fallen Divine Valley. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Jarvis sa harap ni Dustin. Master Jarvis, bati ni Dustin at kinilala ang presensya niya. Pagkatapos ng Jarvis, parami ng parami ang mga figure na lumitaw, na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng universo. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng mga Diyos ng liwanag. Bihira silang magtipon bilang isang kompletong grupo. Mayroong halos 60 Diyos sa kabuuan. Nakita na ngayon ni Dustin ang lahat ng mga Diyos ng liwanag na bumalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Mabilis na bati ni Dustin sa kanilang lahat. Noon, pagkatapos ng kakilakilabot na labanan na iyon, ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman ay tumakas mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang mga malansa na bastard na iyon, nang maglaon, dahil ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay natalo sa labanang iyon. Patuloy na bumaba ang grado ng universo. Dahil dito, ang mga universo na ito ay hindi na angkop para sa mga banal na Diyos na tirahan at magpatuloy sa kanilang paglilinang. Natural. Pinili ng mga Diyos ng liwanag na umalis at nagpasyang pumasok sa kailaliman ng Sea of Chaos. Karamihan sa mga banal na Diyos, gayunpaman, ay pinili na manirahan sa ibang mga universo. May ilan din na gumala at nagsagawa ng mga pagsubok sa Sea of Chaos. Ang ilan sa kanila ay nagpunta pa sa ilang mga lugar na medyo delikado o kahit na ipinagbabawal na tuklasin at maghanap ng mas magagandang pagkakataon. Ang Fallen Divine Valley ay walang alinlangan na isang napaka-mapang-akit na ipinagbabawal na lugar para sa mga banal na Diyos. Noon, sinubukan ng ilan sa mga Diyos ng liwanag ang kanilang kapalaran at sabay na pumasok sa Fallen Divine Valley. Hanggang ngayon, hindi pa sila lumalabas dito. Sa kanila, mayroong ilang napakalakas na banal na Diyos. Ipinapalagay na si Frost at Brain ay parehong pumasok sa Fallen Divine Valley at nandoon pa rin hanggang ngayon. Nagpatuloy si Jarvis, si Frost at Utak. Sila rin ba ay mga Panginoon ng sinaunang panahon sa 3,000 malaki at maliliit na sansinukob? Nagulat si Dustin. Hindi niya akalain na maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makatagpo ng mga ganoong kalaking pangalan. Mayroong talagang dalawang figure na napakasikat sa mga sinaunang alamat ng Brilliant Kingdom on Earth na tinawag din sa pangalang Frost at Brian. Hindi niya inaasahan na nag-e-exist talaga sila. Masasabi pang ang umiral sila bilang mga banal na Diyos. Oo, si Frost at Brain ay kilala at lubos na iginagalang na mga master sa 3,000 malaki at maliliit na universo noong sinaunang panahon. Baka daw nasa iisang kaharian sila ng dalawang pinuno ng ating Heavenly Court. Jade Emperor at Queen Siobhan. Tumanggaw si Jarvis bilang pagkumpirma. So sinundan sila ng totoong katawan ni Master Hair papunta sa Fallen Divine Valley. Patuloy sa pagtatanong ni Dustin. Ang daming tanong ang namumuo sa kanyang isipan. Biglang napukaw nito ang kanyang interes. Dahil may kinalaman ito sa ilang malalaking pangalan. Katulad ng pagiging celebrity. Masters. Tama iyan. Si Hair ay isa sa mga banal na Diyos na pumasok sa Fallen Divine Valley. Kamakailan lamang, nagpadala siya ng senyales ng pagkabalisa. Na nangangahulugan na ang mga banal na Diyos na pumasok sa Fallen Divine Valley ay maaaring buhay pa. Bukod dito, maaaring nasa panganib sila at nangangailangan ng tulong. Kaya, ang distress signal, dagdag ni Jarvis, nakita ko, tumanggaw si Dustin at napakamot sa baba. Habang nasa malalim na pag-iisip, iniulat ko ang bagay na ito kay Jade Emperor at Queen Siobhan sa pamamagitan ng isang lihim na channel ng komunikasyon.
Inutusan nila kaming magpadala ng ilang tao sa Fallen Divine Valley upang hanapin ang mga nawawalang banal na Diyos. Kaya naman tinipon ko kayong lahat dito ngayon. Para pag-usapan kung sino ang ipapadala doon. Inis ka ni Jarvis ang karamihan. Tulad ng payo ng Jade Emperor at Reyna Siobhan. Ang papasok sa Fallen Divine Valley ay hindi kailangang maging pinakamalakas. Ngunit dapat siyang magkaroon ng malaking swerte. Ang taong may malaking swerte ay maaaring magkaroon ng mas malaking pagkakataon na mabuhay pagkatapos makapasok sa Fallen Divine Valley. O posibleng kung siya ay isang natitirang miyembro sa parehong antas ng mga magsasaka. Ang gayong tao ay mas angkop na ipadala at tuklasin ang Fallen Divine Valley. So given these considerations, pag-usapan natin kung sino ang dapat ipadala. Sabi ng isang matandang may kulay abong buhok na nakasuot ng berdeng robe. Mukha siyang mabait at naglalabas ng mahinang dilaw na liwanag ang kanyang katawan. Nang magsalita siya, ang ibang mga Diyos na nakapaligid sa kanya ay tumingin sa kanya ng buong paggalang. Ang pangalan ng matandang ito ay Devin, isa sa 5 elder. Noong araw, ang dakilang 5 matatanda ay lubos na iginagalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa 5 matatanda, si Devin lang ang nakabalik. Hindi pa bumabalik yung 4. Oo, ito ang ibig sabihin ni Jade Emperor at Reyna Siobhan. Ang mga may malaking swerte o talento ay ang pinakamahusay na pagpipilian na ipadala. Siyempre, ito ay malawak na kilala na mayroong maraming mga panganib sa Fallen Divine Valley at ang mga pagkakataon na mabuhay ay maliit. Malamang na hindi ka na makakalabas doon sa buong buhay mo. Tulad ng mga Diyos na nakakulong pa rin doon. Dapat maintindihan mo munang mabuti ang puntong ito. Tumango si Jarvis. Nag-volunteer ako. No, I'll go. Send me. Instead, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagtaas ng kanilang mga kamay at nagboluntaryo. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, napili ang isang binata na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang pangalan ay Ingram. Isang alagad ni Devin. Siya ay naging isang preliminary grade na banal na Diyos sa murang edad. Si Ingram ay hindi mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Natisod si Devin sa kanya at tinanggap siya bilang kanyang alagad noong naglalakbay siya sa Sea of Chaos. Dumating siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang samahan si Devin. Naramdaman ni Dustin ang aura ni Ingram at nalaman niyang napakatalino niya. Bilang karagdagan kay Ingram, napili din ang isang preliminary grade na banal na Diyos na nagngangalang Tyrone. Dati siyang general ng Heavenly Court. Gayunpaman, sa panahon ng banal na labanang iyon, hindi pa siya isang banal na Diyos, ngunit isang magsasaka sa Divine Realm. Matapos makaligtas sa labanan, pumasok siya sa Sea of Chaos kasama ang mga Divine God sa Heavenly Court upang magsagawa ng mga pagsubok. Siya ay naging isang preliminary grade na banal na Diyos. Pagkatapos ng tamang pagsasanay at paglilinang. Ayon sa kanyang aura, malamang na malapit na siyang maging isang medium grade na Divine God. Siya rin ay napaka-talented. Pagkatapos ng talakayan, inisip ng lahat ng mga banal na Diyos na sina Ingram at Tyrone ang tunay na tamang mga pagpipilian upang ipadala at ibalik ang ibang mga Diyos. Master at mahal na mga matatanda. Gusto ko ring pumunta. Biglang lumabas si Dustin sa crowd. Dustin, ikaw. Tumingin si Peterson, the Taoist ancestor, kay Dustin. Ang ibang mga Diyos ay napalingon din sa kanya. Sa tingin ko mayroon akong parehong talento at swerte. At saka, noon pa man gusto kong makita ang Fallen Divine Valley. Mas mabuti kung makakakuha ako ng ilang pagkakataon sa Fallen Divine Valley para mapahusay ang aking lakas. Ang aking cultivation ay kasalukuyang natigil sa Divine Realm. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makalusot sa loob ng mahabang panahon. Alam kong kailangan ko ng mga pagsubok. Ang Fallen Divine Valley ang pinakaangkop na lugar para doon. Sabi ni Dustin. Well, Peterson, the Taoist ancestor, at Morphe ay medyo nag-alinlangan. Siyempre, alam nila na first-class candidate si Dustin. Mapalad man o talent, walang duda tungkol doon. Gayunpaman, ang Fallen Divine Valley ay masyadong mapanganib. Kapag nakapasok na siya, baka wala na siyang pagkakataong lumabas. Maaari siyang makaalis doon ng walang hanggan. Dustin,
Ang Fallen Divine Valley ay masyadong mapanganib para sa iyo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Sabi ni Devin kay Dustin. Master Devin, naisip ko ito ng maraming beses sa aking isipan. Alam kong kailangan kong pumasok sa Fallen Divine Valley. Sabi ni Dustin sa matigas na tono.